And karong kagabi una nagkatipok yun the different colors of politics in Iligan. Kailangan yun nato nga ipanaog sa ground ang atong pagpanerbisyo. In reality, politics is not just about experience. If experience lang ang kinanglanon, why would people demand change in Iligan? Libaro, bitingog, umiliko kabatanon sa syudad. Ako ginang gipa-prove sa ilangan na ay mabuhat ang usa ka batanon. Better to serve those minds that are innovative, and those come from the young ones actually. Kaya ang experience moabot man pero the right heart talag sa onra. Hay nag-ingon nga lisod daw mo tapukon, but you proved them wrong. Welcome to 1 Hour Talk. Ang purpose ron sa akong kinabuhi. Tanan nga taga-Iligan. Whatever may happen, surrender everything to God. Nagyod ang Ginoo. You really take good care of yourself. Doon na kay gugma to help the city. You have to help. You have your talent. We are saved to serve. Will be forgiven. Ang Ginoo ba kay nindot kay nga kinabuhi karon. Ganan jud ko mo kanta. Balag yabag kay ko. Ano di siya nga yabag siya. Ang tanan dungog og himaya sa Ginoo lamang. Yes, hello, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi sa tong tanan, and welcome to 1 Hour Talk. Ako di ay si Kuya John, and tonight we are so very blessed and happy nga ingon sila dili gyud daw pwede ni sila matapok nga mga higala. Pero they prove you wrong. And karon kagabi una nagkatipok yun the different colors of politics in Iligan. And to God be the glory, naghatag yun sila sa ilahang time. And we are so blessed yun, nga despite sa ilahang busy schedule, nahatagan yun tamo nang mapasalamaton kay ko sa atong mga guests. And we will start from the left and representing the Cargador movement. Let me introduce to you, Sir Leo Ricarte. Yes, sir. May gabi. Paila tagamay sa itong audience, sir. Hello everybody. Sa mga nag-watch online, po si Leo Padilla Ricarte. I'm the representative sa Cargador movement under the leadership of General Rolando Anduyan. Wow. Yes, thank you, sir. And now, representing Ascenso Iliganon Party, please help me welcome Sir King Belmonte, sir. Sir, may gabi, sir. Hello, may gabi. May gabi sa tanan, no? Once again, ako si King Belmonte, representing AIP, Solid 15. Good evening sa tanan. Wow. Awaran, nagkatipok tayo. And now, dili sa ipaulahisan ako siya. Muskip sa taan ni Dere, representing Abanti Iligan. Let me introduce to you, Kuya Val Rovira. Mayong gabi sa tanan and good evening sa atong mga suking watchers ni Kuya John. By the way, Voltaire Rovira II under the banner of Abante Iligan, ang among congressman si General Buboy Mijares. We have our Vice Mayor Monse Veracruz. Abante Iligan, unahon ng katawan. Wow! And now, the last but definitely not the least, representing the only lady aning tibuok na to nga podcast series. And it so happened that we are celebrating the Women's Month and representing not only the women but the youth. Actually, siya pagid ang kinabataan ani nga tipo karon. We are very much overwhelmed and very happy to introduce to you Ma'am Nicole Kapangpangan. Hello, ma'am. May gabi. May gabi sa tanan. Hilabi na yun sa to ang live viewers. Magpaila ko ako si Nicole Kapangpangan, usa ka licensed professional teacher, and of course, running as city councilor under the banner of United Iligan Party, led by Mayor Ga. Yes, so mao ka to. So anyways, karong kagabi una, dako kaayo ni siya namong kalipay kay daghay nag-ingon nga lisod daw mo tapukon. But you proved them wrong. Actually, kani atong padagtipok is ato ang title sa episode is Young nga mga councilor aspirants. And first time nila nag-run into public office except for Ma'am Nicole. Karon atong ila-ilahon. Sa to ang mga nagtan-aw nga mga viewers karon na gusto mangaway, unfortunately this is not the best venue for you because as a government official, there are two phases gyud nga ilahang gi-embody. Number one is being a politician, and number two,
being a public servant. For tonight, no? Tangtangon nato na ilang pagkapolitiko, but we will focus more on being a public servant. And amuag yung gihangyo ato ang mga katawhan sa Iligan na we should have kana kung magkomenta ang ato ipatigbabaw ang pagrespeto, ang gugma og good vibes lang ta. Kay kanang gikapoy sad ni sila sigig paminaw og mga diri ana, and dili gyud ni siya ang avenue wherein nga makakita mo mga inana. Natay mga admins karon nga naka-assign nga if ever nga naay mga di kaaya-aya nga mga ipang comments ninyo, pasaylo ami pero maban gyud mo sa page. Pero kung gusto mo tan-aw, atong i-maintain ang pagrespeto nato. Kay para mahimong kanang malipayon at then mabungahon ang atong panagtipok, di ba? So karong kagabi una, maila-ila nato sila tagsa-tagsa dili lang as a politician, no? Kay kailan naman mo nila siguro sa ilahang mga posters and all, atong ila-ilahon ang ilahang childhood, ilahang mga family background, ang ilahang mga nahuman, asa sila nagpuyo og kanang mga butang na kana bitong wala na kay nahatagag bili sa politics. And karon pod gagabi una atong makita kung unsay mga na-achieve nila before sila nag-aspire to become public officials. So sugdan nato ni una gyud sa imo Sir Leo. Kinsa man gyud na si Sir Leo Ricarte? Aha man gyud kagapuyo or natawo, sir? Basta sa tumoy mo gyud na mag-una, no? Imong pangutana kinsa gyud ko. Yes. Ako si Leo Padilla Ricarte, akong ginikanan. Both of them are engineers. At the same time, both of them are also pastors. So, meaning to say, I'm a pastor's kid. I grew up in a Christian family. I have 7 siblings, and all of them naapod sa ministry. You know, some of them na sa music team, some of them na sa men's ministry. In other words, tanan sila nag-serve na sa community since we were kids, no? So I grew up. I was born and raised in Iligan City, and then nagdako ko sa Barangay Santa Elena. Shout out sa mga taga Barangay Santa Elena, you know. Dagang salamat sa katong nagtan-aw karong gabi una, you know. You have my full support, definitely. Akong trabaho usa ko ka senior manager sa Concentrix Philippines, no. However, last November 2024, nag-resign ko sa akong trabaho. If you'd ask me why, gusto ko mo-focus sa pangumpanya. Joke lang. Dili, I resigned for personal reasons, no? And until now, well, it's a good decision because makafocus ko sa akong pagdagan. Siguro, after election, if ever dili mabuligan, I can go back and work. Because right now, nag-contact na sila for me to come back to work. Pero I told them, wait lang ta until maman ang election. So, I think that's it about me. Unless nakailaing pangutana about my background. Yes, sir. Balikan nato ng mga sumpay nato. Ila-ilahon nato atong sunod nga bisita. Sir King, kinsa magyud si Sir King Belmonte? Yes, pero FYI dyan na besides kay Cons Nicole, Val has been my friend for 20 years na. Nag-uban namin sa kampanya sa una pa kay Attorney Voltaire, no? Leo, on the other hand po, no? Batch ni siya sa akong wife, iyang sister, also akong classmate. So, it's a very small world, actually. Pero nagkailan na mo? Nag-meet na mo before? Yes. Yeah. Same school. Same school. So, yes. Ako, born and raised Iligan, here in Iligan. I consider myself karang Iligan nun yun. Lati, nanay. Latin. Yeah. Even though first time na ako pagsulod sa politics, I really don't consider myself a newcomer, no? Akong family has been here for more than 20 years. Gikan pa sa akong amahan na si Varf, akong igsoon na si Queenie. So, naanadaan ng Ana sa dugo ba? I mean, ang serbisyo naana dito. However you define it, it's there. No? It's who defines it, kung unsa na ang definition sa serbisyo. Pero kani nga family, dugay na sila dito. Ako, bago pa, I've been running the business also for 20 years. Pero mo ganin na, it's time to step up. Yes. So mao ka to si Sir King. Sige mo kadungog sa iyang papa, sa iyang igsuon nga si Ma'am Queenie karon. It's sa ingon pa ni Sir King, it's your time, sir, to step up on. It's been a while that you've been assigned to your business. Karon imuha na pud ni panahon, Sir King. And sir, before mo proceed ta sa atong next speaker, mapasalamaton kay Tono kay during those times nga kanang ako personally, sir, naami event sa una, Sir King was one of the kanabitong top supporters gyud na mo. Nang sir, mapasalamat kog usab nimo kung katong sa una, sir, nga grabe gyud imong suporta kanamo. Sa MAV. Oo, kato sa FCB, yes. Grabe si Sir King. Dali ra kayo.
dili biya ta kaila personally pero naa na dira bitaw gyud di sa inyo ha ang kuan ba nga ang serbisyo bitaw nga tinud-anay gyud. Dako po itong event. So, di ko gusto mapakaulawan ang iliga na itong time, no? Kaya dako biya, sikat ang Mavs. Salamat gid kayo. So anyways, mo to si si Sir King. Ato nang ila-ilahon karon si Sir Val. Usapod ka gikan og isa ka prominent politician nga family. Yes, mayong gabi no, pag-usap sa tanan. By the way, Voltaire Rovira the second. Tinood si Kuya King, we've known each other for more than 20 years. Mismo si Nicole, iyang papa, kaila pagalin ako. Pero kining inyong ubos na higala. Actually, I've been serving the public since 2018 pa. For 6 years, no, nahimo jud ang public servant through the National Bureau of Investigation. Nata sa NBI for 6 years. Okay. And ang akong papa kaniadto, he was a former city councilor for 9 years. Appointed once and then elected twice. Siguro sakto to ingon ni Kuya King, no, it is our time na pod sa atong generation, the younger generation, to rise up para pod mapakita sa atong syudad nga adunay mga bata nga mga nagpakabana para sa syudad. Kaayo gyud. Salamat kay Sir Val gyud kay i-represent yun ninyo ang mga kabatanunan. But mubalik ta sa mga Sir Val karon ang ato ang next guest magpaila-ila siyang kaugaling Ma'am Nicole. Daghan kay gahulat gyud kung kinsa gyud ni si Ma'am Nicole. No kay sa sayo nga edad ma'am ha, isulod kag politika no, nagstorya-storya ta kaganina no, even na compromise na imuhang mga adolescence stage nimo, but gipili nimo ang public service. Ipaila-ila imong kaugalingon ma'am. Hi, sir. So, I'm a licensed professional teacher, 26 years old, taga Barangay Abuno. And before, I was the SK chairman of our barangay. At the same time, SK Federated President way back 2018, paingon 2022. And then, nag-run last 2022 election as city councilor and karon na palaran. And incumbent city councilor ta karon sa to ang syudad. Kita ang gagunit sa komitiba sa Justice and Human Rights, and also sir, single and single girl. Dawa ka ni. Kabalo jud ko nga daghan kay nagtugon sa ako kaganina kung pangutan-on gud kung single. O natubag na gyud ma'am. Ikaw na gyud nag-ingon, single gyud si Ma'am Nicole. So anyways, di kita magdugay diha kay atong pagastoryahan ron nga at least na namoy background nila nga gikan from corporate worlds. Si Ma'am professional teacher, si Sir is from NBI, si Sir King is a businessman. You are all established sa inyong mga respective fields. What ignite kinsa man gyud murag kanang what was the turning point na nag-decide mo nga to run for public office, Sir King? Actually, di ba dyan, gidawat na to ang sports program sa LGU. I think that was the first step. And siguro there was no turning back pag dawat atong as city sports director. Dito gid murag na. Pero sir, ako ba yung nakuan sir kay ako mo nakita, okay naman king life, no? Yeah. And then actually for the lack of better word, forgive me kanang hago kay ka sir ba? Kitang siguro gali mo abuno pa ka sa mga ma-delay ang mga kuan. Makita ba ako sa una sa imong struggle kay tong na sponsorships ani then dili pa ka provide. Siguro personal money and all. So daghay mga sacrifices. And then ngano man sir nga okay na kay imong life, nganong ganahan, ngano sa may term ani kana bitong ngano pa mang musulod pa ka aning public service sir nga usaban passion gina nimo? Firstly no, katong na sports director ta, daghan gyud wala ta kabaloon say pamaagi pero pag nakita natong proseso, there's still much to do especially sa youth no, sa athletes. Youth development. And first ang pinaka-importante gyud na is how do you make the ordinances sa ila, especially sila ginagmay nga tabang that's all the inspiration that they need no, actually ang mga athletes. Secondly, even negosyante ta, magamit na gyud siguro akong course dyan no, kay ako nag-college ko, nag-masters ko all about public policy and development studies. So kana siguro unay di na siya kadumdum sa uban gani kay it's been years pero tanaw na to balik sa mga libro kung unsa akong natun-an kay karon magamit na gyud to. Wow. So layan na to. Hey sir, sakto ka wala although dili ka elected ato appointed ka kato public service naman to ba? Dako nakaito nimong murag experience nimo ato pila naabot pa kag 1 year to sir no or 2.5 years. 2.5 years gyud ito no. So kato nga time sir dito ang murag naka-decide ka nga to run for kuan mura to or before nanay mga dagan siguro ko pohon or unsa ba? Siguro gamayng tuklod dili ko sure. Pero mo gyud to no, sa akong experience lang gyud kanag yung iliganong athletes they need more daghan ilang kailangan no. So, different dito ka na inspire gyud ba?
Because I can do so much more for them. No? Okay, pero kung sir ba, politician si Sir Var, politician po si Ma'am Queenie, wala ba ni sagi sa mga adili ko makapila-pila na nila? Actually, wala yun, no? Amo ba? Lipay lang tago negosyante, you know? Pero lahigid ang tawag sa Ginoo sa imo no? Nga di murag out of nowhere no, murag ni diri siguro ko gipahalo na sa Ginoo ana ang murag calling nimo. May mong nakan. Wala ko kabalo. May bala na karong phone kung unsay kuan. But Sir Leo, just like them, giplano na ba nimong sa bata pa ka or when was it nga kaingon ka nga someday I'll run for public office? Sa bata pa ko, I draw inspirations from our national heroes. Sila ni Rizal, Mabini, sila ni Andres Bonifacio. Sa offshore naman, si Lee Kuan Yew. But I didn't really plan to become a politician, one of these days. Akong plano lang is just to work for my family. Simple na kinabuhi lang. And nagdugay ko sa corporate world, no? And I've been to many cities sa Philippines kung asa ko ma-assign. And then every time I go to those cities, ay mga aplikante nga mga taga-Iliganon. Mag-apply sa trabaho, kung mag-interview nila, sad to say, they really have the skill set. Maayo ato mga Iligano nga mga batanon. And then when I look at the data, no, atong 2022, nakita na ako average every year ang kabatanunan nga mo-graduate sa Iligan City, mudagan from 8,000 to 9,000 graduates every year. Sad to say, these people are leaving Iligan City for a greener pasture. Kay for them, wala sila makita nga trabaho sa Iligan. Kung naamang gani, very very low ang ilang kita, dili makabuhig pamilya. So nakita na ko ni, and it's worrisome, no? Mabalaka ta kay sayang atong manpower sa Iligan City, pero we are exporting them to other cities. Yes. Sayang lain ang makinabang. Correct. Ang ilang income, ang lain cities ang makinabang. And then, I also agree with King, in terms of sports, naapod tay daghang opportunities pa nga mahatag sa tumakabatanunan sa Iligan City. No, I think you were one of those people nga kung i-contact before when we handled Iligan team, to vie for a tournament sa Mindanao. Makita na to nga they need our full support, especially coming from the LGU. Di lang kay sa paliga-liga lang, but holistic growth sa itong mga atleta sa Iligan. We wanted to produce mga Olympiads, to represent Iligan, entire Philippines, not just the Philippines but even outside the Philippines. And dako kay potential ng Iligan City. And then when I worry, medyo di ta katulog, magsakit atong ulo, but the good thing, di aga so good, but the good thing about being worried is when I am worried, I take action. So wala pa ko ni-decide, but somebody called my attention, nga they need somebody to represent the youth sa Cargador movement. That was last year of mga around July. Wala pa ko ni-decide, but I made my decision sometime in August because I really have to think it thoroughly with my wife. I need to talk to God kung ihabag din kabubuton. But I got the answer and then I said yes. So here we go. So we have to finish what we have started. But basically, hindi ra gid ka nag-draw inspiration sa kanang unemployment. Mao gid nimo. Unemployment and ang opportunities for our youth to become really national athletes Iligan. Yes, istoryahan ta nang about sa athletes, sir, ha. But anyways, mo proceed sa takang Sir Val. Sir Val, mo nikaon mi sa inyo ang business pulots. Kung okay may mga aon na Sir Val. Okay na kayang business no, na kay mga shop and all, and then okay na pud ang imong trabaho. Why enter politics? To be honest, Kuya John, sa una, wala gina sa itong una ang magkapila-pila ni. Pamulitika. Sige ka ni. Because katuman ko sa akong pagpanrabaho, makaservisyo naman ta sa syudad. Nalagid ni one instance nga medyo dito yun na pukaw ang atong gusto nga mapalapdan pa itong pagpanerbisyo. Namagutoy one time, na ay mama nga niadto sa mong opisina, nagreklamo siya kay tungod ang iyahang anak, sorry for the term ginaabusaran sa iyang kaugalingon nga amahan. And ang bata is 16 years old. Dayon ang nahitabo manggod, niadto sila sa isa ka barangay captain, sa ilahang barangay captain. And then gi-accuse pa sila nga bakakon and so on and so forth. To make the long story short, kining bata wala tawo natabangan, wala na nakaantos, naghikog ug namatay. Mutong kining nanay niabot siya sa among office to lodge a complaint ngano ni ana. So kami among giimbestigaran, sa among pag-imbestigar among nakita nga ang ilahang gireklamo is tinuod yun ang bata na rape and naabusaran. So katug yun nga point medyo nakaingon ko katulog ba no? Oo, nakaingon ko na murag siguro kailangan na og naay bata-bata pa nga mo appeal pag yun aning sa konseho. Mun ako nalipay gani kay ko nga na si Leo, na si King, na si Nicole, na si Derek, si daghan pa nga batanon ang nidagan kay ngano man nakita na ko dito ba ang unsa ka grabe na gyud ang kakinahanglanon sa syudad nga
kailangan na gyud mo adjust sa times. Nga naa na gyud batan-on diha nga madunggan ug marepresentaran gyud ang kwan. Although na naman si Nicole diha no, pero lahi ra gyud ning daghan ang magtinabangay nga batan-on. So mo gyud to siya kaya. Of course after ato napatay reservation, istorya mi ni Mrs. And ato pong pangayo gyud sa Ginoo, atong giampo of course no, kay nangyayo man kita sa will sa Ginoo. And then gitubag pud sa Ginoo, and for me now I take it as a personal calling nga siguro kailangan yun nato nga ipanaog sa ground ang atong pagpanerbisyo. Wow. So, murag diha gyud. Mura na magkakaraan ang mga kang politiko kuya mo. Kuno magay mo. King no mga kuan kay baka ng mga Bisaya bitaw ni Kuya Bal. Ma'am Nicole, sa ilahatanan diri, ikaw ang incumbent. Dayon at your very early age, giplano na. Kay ako pang nastoryahan ka ganina. By the way, sa naingon na ni Ma'am Nicole, iyang pamilya dili politiko. Walay politiko gyud silang pamilya, and then siya pag gyud tawon. Ngano mang nidagan ka og politiko, ma'am? Nisulod ka og SK una, and then what or who made you decide to enter politics? Honestly, sir, no. Wala jud ko balak, or I've never seen myself nga naa sa politika. Kay in my younger years, bata pa gyud ko, maulawon gid kay ko nga bata. Siguro it's because of my papa. Ako yung papa ang gamold sa ko, sir, kay mao gyud toy murag gusto nga layo og maabtan ang iyahang mga anak. So siya ang nagpasulod nako sa pagka SK chairman. Ako, sir, disiplinado nga anak, kaning gusto pud nako nga malipay akong ginikanan, mutuman gyud ta kay sila magay nahibaw ug unsay kaning para sila maayos silang mga anak. So nisulod ko SK chairman. So wala pa jud na undang lang sa SK chairman, himong SK Fed president. At that time napako sa college gid, sir, eskwela pa gid ko. So ang akong gibuhat ato is time management lang gid, kay lagi sa akong gikaingon maulawon gid kay ko nga pagkababayi, pagkabata, maulaw even now. Maulawon jud ko, di lang guro halata pero maulawon jud ko. So as that nawala akong papa, sir, they thought daghan naga-storya nga mundang na ning bata sa politika kay nawala na amahan, wala na yung guide ani, but katong SK Fed president pa ko, sir, dito na ko na love ang public service. Okay. At the same time gaskwela mangud ko, so field study na ko isip teacher. Mato ka sa mga schools, sir, ba makita nimo mga bata walay balon, murag na-inspired ka ba to serve the public, kay daghan nagkinahanglan, daghan dapat ma-nurture nga mga batanon. That is why nipadayon ko, nag-run ko last 2022 elections, because dapat tayo batanon kamustan sa sanggunian, because ang makasabot ra pod sa kapwa nga batanon ra pod. Wala, Sir Bal. You're rooting for Manang happy ko nga daghan may karon nga nanagan, and then as time as goes by, sir, di gid matag na ang panahon. Lagi. No? Di gid matag na nga naadi ka dari karon. It's because it's willing of the God pud siguro nga ibutang di ari nga position. Certainly. Naagi. Wow, very well said, ma'am. Si Ma'am Nicole, sa ako pang na-mention kay ganina, wala gyud sila background, no? Si Sir King na si dad and sister, ikaw imong dad. Wala gyud ka, ma'am. Wala. And speaking of which nga, first time ninyo ron nga nag-run into public office, naagyud na yung mga natagkaskilay nga wala man mo mga background, wala mo experience. How do you deal with those kanang mga kanabitang uncertainties sa inyo nga mura bitaw i-downplay bitaw mo nga sa may nahot ana nila, Sir King, businessman mga nganong mudagan no, sa may kay di ba siguro niagi ba nagpro president, usually mo na yung mga ko dapat mo agi pa nag-escape mga inana, but kamo murag nilip mo into kanang murag third siguro ning councilor nga pinakadako nga ranggo sa usa ka syudad, or maybe fourth or whatsoever kung sa man nga rank, but murag taas-taas ning nga position inyong giambakan diretso. So how do you kanang answer to those mga nag-doubt sa inyo, Sir King? I think no, at present lahi na gyud karon ang mentality. Mas it's sa international diri no. You need fresh faces, you need innovation. Yes. Ang ana gani karon, ang mga karaan na gani ang go back time, nag-Facebook na para sa campaign, di ba? Lahi na karon. Yes. Technology na. So I don't believe nga kanang walay experience kay lahi na gyud ang panahon karon. Better to serve those minds that are innovative. Yes. And those come from the young ones actually. Sir, wala gid ka in some point nakaingon ka nga mura bitaw gikaminusan ko or inana, or wala ba natarog imo ang composure in terms of running ani karon?
Sa karon wala man. Wala, okay ra so Basin far. dili ko yung anak ka bata. Si Nicole bata man. But yes, as first time sir, wala so far imo ka ng full kuan gid ka karon nga bahala mo diha ano ra gid mo ang kuan. For now, wala. Kasi pwede man nimo na matubag, no? Being young is, dili man, you're not defenseless. Ba? Especially now, no? Lagi, Yeah. mas kuan mo, mas updated mo sa mga bagong mga kanang mga kuan ron, innovations and all. How about you, sir? Was there any insecurities kanang while especially nga naamo sa first time and young? Actually, wala siya, sir. No? Pero ako lang pong i-add, no? Ang akong mayor, si Anduyan, very, mura po siya batanon, mas batanon pa sa kuha. Ano ba? In terms of innovation, dagan siya nibalaan, the whole 9 years. But going back to myself, so far wala ako nakakuha og mga instances nga gi-discriminate ta. Abi kay wala ta experience because if ever naman gani, we can always answer them, no? In reality, politics is not just about experience. If experience lang ang kinanglanon, why would people demand change in Iligan? No? Why would people want a new type of leadership, no, if experience lang? Now for me, politics is a dapat balance. Okay. Experience na kay skill, and the most important thing, not important thing, kaning tulo mag-uban gid ni skill, will, and experience. No, kaning skill imo ni makuha sa imong educational background, kinahanglan kasama sa ingon ganina, kinahanglan kabalo ka mo, of course kabalo ka mo sulat, importante kay na. Kabalo ka mo assess og mga data, kabalo ka mo padagan og mga, financial budgeting. Mo na mga basic, no? You know how to draft policies, review policies. At the same time, you need to have the will, no? Ang will, you need to have a good moral standards, no? Whether sa scripture, sa Bible nga moral, or even sa legal nga moral, dapat naasa ka na background. Di lang kay experience lang, but experience will teach us how to be, example, mga critical nga situation, mga crisis, diha mo gawa sa imong experience nga decisive ka, kay taas ang background sa politics. I think kanang area, I would admit I have an opportunity, but if imong i-summarize tanan, I believe experience is not the only key para makakuha ta og righteous governance sa Iligan City. How about you, Sir Val? Kuya Val, katong mga panahon nga nag-decide ka, isa man kasmi nakabata gyud. Naagyo nimo tagas ang kilay nganong apil man yung mga bata dito eh. Magi mga inanang remarks. How do you deal with it? Yes, ko dili gid nato malikayan nga nagyo mga tao pod nga siguro wala ni taas ilang kilay pero makapangutan nga magunsa man mo diha nga yes, bata pa man mo or wala pa mo experience. Pero ako lang yung barugan perminti ko ang kwan 1 Timothy 4:12 nagaingon nga dili nimo tanawon og ubos imong kagalingon, do not look down on yourself because you are young, but be an example in speech, love, and action. So ako ra pong ikasulti kanang naagi times nga pangutan-unta, no, sa atong sortie or sa atong mga lakaw. Ang ako ra yung masulti kay kining sample atong nay sa kananay magud nagduol sa to nga dung magunsa man mo nga bata pa man mo. Ako siyang gigdan nga nay sige lang dili ba ka malipay nga adunay batan-on nga amuma og matiman sa inyo ang mga tigulang. So medyo si nanay nakapost siya. What I mean is that karon sakto si Kuya King, no, karon man gud ang time nga actually ang tibuok kalibutan if tan-aw nimo ang among henerasyon naghinihinay na gid rise up. That's right. And then dili pud ta mo sugot nga maulahi pud ta sa Iligan. So normally ingon ta nga mosulod ang insecurity kay gi-lockdown ta kay batan-on ta. Pero ang ato argument matubag sa ilaha nga a fresh mind is really an asset to the community. Kanang bag-o nga pangisip, uptake nga pangisip, ingon pa nila gahi pagtuhod, uptake pa. Kumbaga mapadagay-day gyud nato ang panerbisyo sa ground. Kani mo kung batan-on ta laaganda, kusto ta na buhaton perminti. So more agree gyud ko nila, no, more innovative ang atong approach, and then more fresh gyud, mas fresh gyud ang approach kung batan-on. So kung insecurity lang siguro matry og inject sa uban pero ma-overcome gyud perminti sa atong heart to serve ang kasing-kasing kay ang experience moabot man pero the right heart talag sa onra. Wow. Talag sa onra. Yabag mo Kuya Baloy. But Ma'am Nicole, sa ilahang tanan ikaw gyud ang nakaagi ani, no? Kaning pwede gyud ka, it's safe to say nga naagi mga tinuod gyud nga nitaas ang kilay. Kay sa kabata nimo, first time nakadaog pag yun. Ako pang na-mention ka ganina, daghan ang nangambisyon ana nga posisyon with all the money, with all the connections and all. Pero ikaw ma'am, from scratch, with no kanang bitong you're not coming from an elite nga family, dili pud siya politician, and in your first nga pagdagan nakadaog ka. How was it? Kumusta ma'am? Naka-feel ba kag pag-discrimination or
naabay murag nakaminos nato kanang inana nga sa kabatan-o nato, ma'am. So kanang at least ma-share nimo sa ilaha pohon kay oo nga ikaw man ang first hand naka-experience ba kung naka-experience ka, share us, ma'am. Regarding sir no sa mga criticism then na mga nakaminos, actually atong pagdagan pa lang yun ako pag-file na ko candidacy. Daghan jud kay nang gawas nga kabata pa na niya. Unsa man na siya diha? Unsa na siya babae pag yun sir. So may kahimaw niya na SK chairman lang, na federated lang, gatuo na nga naay kaalam sa pagpanerbisyo sa katawan. Actually sir, daghan tag natubangay na ana pero ako ang gipakita sa ilaha nga dili tungod sa tong kabatan-on, dili ta kabalo mo serbisyo sa katawhan. Yes. Kay sa kung gingon ka ganiya sir, malove nimo ang public service ug nakay dughan sa pagserbisyo sa katawhan. Kay SK Fed President ko dito ginako nakita sir ug unsa ka kinahanglanon ang mga batan-on nga molingkod sa tuang sangguniang panglungsod or mamuno sa tuang syudad. Kay may tungod nga nagkinahanglan pud gyud silang gikaingon mo step up ang batan-on kay naay ikaambag ang batan-on gyud sir. Yes. Isa na lang ko sa testamento ato nga sa ako pang tagline sir nga ni barog gitingog ug nilihok nga batan-on sa syudad. Ako gyud ang gipa-prove sa ila nga naay mabuhat ang usa ka batan-on. Agree gid mong tanan ana. Naagi mo mabuhat no kay siguro pride sa uban nga ngaraan sila or no, di lang pud nato na ikuha na lang pud sa ila kay ilaha pud na. But unfortunately sa karon nga panahon sama sa inyong naingon kailangan na gyud pagbago, especially fresh minds. And then speaking of fresh minds sa inyong mga plataporma, isa gyud ang sports, especially sa amo ang end nga kami pod naapod mi ana nga advocacy ang sports. Nakita nato sir nga speaking of kana bitong mga talents unta nato diri and then wala nato naalagaan ba or lain, in fact naay ubang syudad nga moadto sila mulangyaw para naay mga sports program gyud nga moy nag-develop nila. And nganong man nga sa atoa diri sir sa kadugay-dugay nga kung naay maayo nga athlete ilabay mag Manila or Cebu nganong dili man diri i-train. Dili lang basketball in terms of all other sports. Dili ka isa ba na sa inyong platform pohon sir nga kung naatay sports development program wherein ato ang alagaan ato ang mga kanang potential athletes nga puhon-puhon mag-glorify pud ang city, dili bitaw lain ang makinabang because siguro lack of facility or unsa bay kulang ani ato ang sa sports nganong laing syudad ang makinabang man in terms sa atong mga talents. Sir King, I think correction lang dyan. Sige, no? sige. Dili mabod siguro tanan. No? Mangbalhin og mga lain lugar. Syempre, those are also college students. Naka-scholarship to sa big universities, especially Manila ug Cebu. okay. So, dito po sila magpadayon. Who will refuse an offer if nana ka sa Manila? Which is, dira ko paingon sa sports facility. No? Pero sa kuha lang yun, yes, we need a sports facility. We need budget yun. Plain and simple, budget for the kids, transpo pa lang, pag-training. Pero kanang sports facility, manggod, first and foremost, what you need is a lot for the sports facility. We have to be realistic, step by step lang ta. Okay. Yes, we need a sports facility, we need a sports complex, but we have to buy a lot first. And everything will follow. The donors will follow. Maybe sa mga senador or ang Malacanang will donate, you know. Pero first things first, I think, ang yuta gyud. Okay. So, sa kuha lang kay gikan pag ko sa LGU, proposal gyud sa land use planning, no? Land use plan is there are only two places here in Iligan where you can put up a sports complex with a sports facility with inside a sports complex, which is sa Skayon sa Santa Elena, Kudako Kaayo, or sa Bayog Island. For now. Muna ang the most ideal. Kay lisod na kayo sa syudad Lisod na ganig butang og mall unsa ba ka ang sports complex. Sa C3 nga duol sa Palao area tubod mahal na. But then again, we will see in the foreseeable future. One step at a time. Yes. No, so mo gina imo ang ikakuan gyud sir nga sports complex importante kaayo. Ato agi nang ma-realize gyud. Yes, because ang kani actually kung naminaw mo yun sa pulong-pulong na mono permi. Ang sports complex man good, pwede siya mahimog daghan no, daghan. Especially multi-purpose gym no. Muna ang ingon permi nga ganahan mo magpa-concert ta sa anahaw. Sige ulan. Init. Or IIT raw sa dili man atong IIT. Sige mamananghid pa man ta ni Chancellor na kailangan gyud ang LGU nga they have their own no. Makahulam
ang tanan government, tanan barangays. So, ang sports complex mo good, pwede multipurpose gym because there's an indoor arena inside the sports complex. Pwede po dyan may evacuation center. It's very important. Sigig baha diri sa Iligan. And if we're very ambitious, pwede po dyan ma-convention center. Kana, libo-libo atong bisita na, no? Kay, kana, in all aspects sa tourism, sa business, sa hotel, restaurant, booming tanan if there's a convention. Then again, back to reality ta. We have to find a lot first. Lagi, no? Oh. So, yun like ka nang hitting multiple birds with one stone, no? Yes. Daghan maigo. Kanang sports facility man good, luoy yun, no? Imagine, taga-Iligan, ako mo adto magog Manila or katong last batang Pinoy, Palawan ba to? Or Camiguin. Siyempre, Iliganon, very skilled. But every day, mag-training ang batanong Iliganon, kontra niya taga Makati nga na facility. It's very unfair pod sa bata, no? Kaayo. You cannot blame him or her kung on a losing side ta. Look at the facilities of the other urbanized cities, no? So, how about you, Sir Sir Leo? Would you agree nga mouna or nakailain nga may ambag sa ato ang sport? Excuse me. Well, agree kay ko ni Sir King, no? Kailangan tagluna before nato na ma-finalize ang sports complex, no? Pero nangutana ka ganina, unsay root cause? Unsa may rason nganong mga batanon nato kasagaran dito mag-training sa Ormoc, like swimming, boxing sa Cagayan. That could be one of the reasons kay kulang tag facilities. And then root cause na siguro the previous mga liderato nato, wala kay ma-prioritize atong sports sa Iligan City. That can be a factor. The same time planning nato sa sports program kanang holistic bitaw nga roadmap ba. Like 15 years roadmap for sports program, 20 years, 30 years, wala siguro na ma-design before. Unang until now, wala ginato na matagbo nga panginanglanon. Because I do believe ang isa ka syudad na sports complex kasama siguro ni King, it will be a domino effect. Mga restaurants, mga mapuno, mga hotels mapuno, ang atong transportation, especially sports tourism, mulambog yun ang syudad. Especially diri dulaon ang atong mga langyaw nga dula, no? Mga PBA players, diri na Manula. So Iligan City will be a very exciting place to live kung naay sports complex diri. The same time, natin mga fundamentals sa sports program nga pwede nato na ihatag sa mga kabatanunan like sports scholarship ato ng pangusgan. Ikaduha, rewards and recognitions. Daghang mga atleta diri kinahanglan ginato tagaag rewards and recognitions. I-boost ang ilang confidence, i-boost ang ilahang i-recognize sila. No, not just in Iligan, but siguro tibok Pilipinas ato sila i-recognize. This can really boost their confidence. And this can also multiply and encourage other athletes to step up because they believe and they know nga they are being fully supported by the government. Ikatulo ka ng sports complex ingon ni King, that's a very crucial and a very important facility nga dapat ang Iligan naagid ana. Kay mga dagkong syudad sa Pilipinas, nga mga asenso gyud naagi mga sports complex. Lagi no, kay akong nabantayan ba, basta na yung mga PBA road games, dili malabyan ra ta no, kay ang IIT substandard atan ang court no. Actually, dili lang gyud PBA no. Ang nasakitan ko once is the PVL no. PBL. PVL ang girls. Kapila na ni balik og Cagayan de Oro. I'm not sure why they won't stop here in Iligan. Maybe because of maybe po dool ta sa Marawi, no? I think there's a security problem. Pero yes, I guess one of venue po do. Daghay mga potential ta nga opportunities tungod kay wala ta ana mo nang nahinder na nga mga kuan. So dako gid sakto gid to sa mga Sir King no. First things first, mangita tag lote. Mo gid na pinaka reality check no. Magsugod sa pinaka basic ana. Ang sa bukid noon nga budget nila silang if nag-add to ka sports complex naaraman sa nara no 500 million, but I believe that with the support sa LGU national level sa Congress, I think it can be supplied no? If budget lang storyahan kaya kay makapurma og sports complex with that amount kay mo man ang amount nga gitukod sa bukid noon mo lagi na sama sa ingon ni King kinahanglan taglote sa Iligan. So nadungog nato mga atong mga Iliganon nga mga nagtan-aw karon nga dako kaayo kahimuan no, one step at a time lang sa kay katumo epekto naman gud siya sa tourism. Correct. And all katong pwede na pud ka magpa-events and sa sports and pwede pud multipurpose so mo na. And now since sa sports basta mo good sports ang kakibat ana youth yun no, makakabatan-unan you are the advocates of the youth no. Unsay mga plano ninyo sa youth Ma'am Nicole, unsay mga plataporma nimo karon nga dakong tabang sa itong mga kabatanunan? Actually, sir, no, I'm at this point, actually, gaadto ko mga agencies such as DepEd, CHED, lain-lain nga, mga schools sa ito ang city. It's because first is, ako yung gusto unta is magunita ng Committee on Education and of course, for the youth development.
For now, sir, we are crafting kay gusto na ko mapangutana gyud ato ang mga agencies as to what is really the problem para mahatagan nato og relevant nga solution ang matag schools, ang matag agencies, especially unsay kinahanglan gyud sa atong mga youth. I'm not gonna say nga this is my platform, this is what I'm gonna do kay sir, lahi-lahi jud ang problema nga giatubang sa tuang youth, especially for their development. Mao na nga gusto nako tun-an, hatagag pansin ug unsa gyud ang kinahanglan nga ihatag nga relevant solution para sa ilaha. Wow. Sir Val, would you agree? Agree ko. Ako, watanon good. Na-excited ko na minaw sa ilaha. Kaya nga naman, kung kani siguro yung lingkod dira, buto-buto yun ang serbisyo. Ako nakita, no, I agree kang Leo and kang Kuya King. Kung naana sila diha, sila nila magsabot-sabot, kinsay chairman o co-chairman sa sports. Diba? And then si Nicole sa education. For me, my main advocacy yun is peace and order. So akong nakita, no, sa gingon ni Kuya King, siguro one of the factors nga gihunahuna po sa uban nato nga mga national level nga sports nga mga events, and not just sports events, maybe concerts or whatnot, palarong panbansa is kining atong security sa syudad or kahusay o kalinaw. And then because dol ta sa neighboring nato nga mga medyo dili kayo stable ang ilang peace and order. Also, ma-inline ra gyud siya sa atong advokasya kay tungod kining we made it a personal mission nga kining mahilayo ang atong batan-on bitaw sa droga. Based sa akong trabaho manggod sa akong experience ang una nga biktima sa droga is ang kabatan-unan. Yes. So siguro kung naata diha, mulingkod ta diha sa kauban aning atong mga ambungon nga mga kauban dire, we would make it an effort gyud nga mahimong ka partner ang sports. Kay ang ako yung nahuna-unaan koy magbuhat ta og task force for anti-illegal drugs. And then we'll make the sports committee a partner for the aftercare. And then Nicole maybe for the education. No, imagine, munang importante kay ko ang naibatan-on kay kaya na mo ipadaplin ang politikanhong ambisyon para sa atong pagserbisyo. Imagine, sports plus education plus ang atong kausa sa kahusay ug kalinaw and anti-illegal drugs. It would be a very beautiful Iligan for us. Very well said, Kuya Val. And regarding katong sa inyo ang mga plataforma, especially si Sir King and si Sir Leo, especially sa imo Sir King, nga gikan ka sa sports, murag ang ilahag yung pagtan-aw sa imo, sports lang ka nakatutok. But I believe you have more to offer, more than sports. Sir, paki-explain sa panay mong mga gusto. Actually, same as Nico, link yun na ang, like I said, ang sports and education, same siya, no? Link siya. That's youth development and youth empowerment. Yes. Actually, ang mga batanong Iliganon, mga athletes nga among gina-train or kanang tabangan, is also part of the education sector, first and foremost. The coaches, the trainers, are teachers. Yes. Agree mo ko kay Nicole, no? Sa education, daghan problema. Facilities, scholarships. Pero when I look at it sa education, it's not only the youth imong tagdo, no, it's also the parents. Lagi, no? Very important, the parents and the teacher. Triangle silang tulo. Especially sa kuha unsa bay kinahanglan sa parents teachers associations kana sila kay sige ra kog pangutana magud unsaon pagtabang budget wise, especially sa parents teachers kay di ba sa ang parents taga lihok mo shell out biya sila. May nga buak sa eskwelahan. Does the government intervene with this, or can private sector help with us? Daghan siya opportunities para para sa parents, also the teachers, of course. Ang teachers always alagaan nimo, syempre. Without the teachers, there will be no teacher naman na si Ma'am Yes, Nicole, diba? Doon, Ma'am, naka-teach ba ka? No? By the way, licensed nga professional teacher si Ma'am Nicole. Naka-teach ka, Ma'am? Wala. Wala, Sir, gini mo na it's because kaning college pa lang ko, nag-start na ko sa politics. So that is why diretso na gid ako kaning lakang into as now incumbent. Pero for the record, licensed teacher yes, ka. licensed. Diba? Pwede na mag-teach si Ma'am. And Sir Leo, how about you? No? Aside sa sports, unsa may ika-offer na to? Sir King, education kay Link. Is there anything that you can offer to the table? Yep. I was offered to handle our technologies in Iligan City. Because I grew up, akong background strong kaysa corporate. So kana mga artificial intelligence, no? Oh, wow.
Kana ato nang dalon sa Iligan City. Something that I'm looking forward nga madala sa Iligan City because this can really bring a difference sa Iligan City. Kani mga call centers, no, this is also one vision and plan that I have nga gusto nako mabutang sa Iligan City. And it's not possible because mga dagkong syudad sa Pilipinas na agi mga call center. If naani sa Iligan City, just like sports complex, maka-boost gini sa economy because mamultiply mga tong mga income earners. No? And then kasagaran may impact, maiguan ng call centers, kasagaran gyud mga batanon. Kay mo man ni mga aktibo, mga innovative, mga informative. Isa pa na ang Iligan, ang atong eskwelahan diri maka-produce gyud tagdaghan kaayong may musturya. No? Mga MSU IIT, Medica, di na ko i-mention tanan, pero majority sa itong schools they can produce a lot of good speakers. And then, if isa na sa plano, once mo tungtong kag third year college, I did this sa Davao. Okay. No, we had a program called Tech Academy. Sa Iligan City, we can also do this. Pag tungtong ni mag third year college sa Batanon, tagaan kag OJT program sa call center or contact center. Okay. While gaskwila ka, na naka-experience sa trabaho, naka-allowance, pag-graduate nimo, possible ka nga i-absorb sa company. So, dako siya igo when it comes to employment. No, pag human mo eskwela, you don't need to go out sa Iligan. Nanay gulat mo trabaho sa Iligan City. That is if contact centers magbaha sa Iligan City. This can have a domino effect sa ato economy, no, and so on and so forth. Kanang sa ato pang nastorya, ay sir. Naman tayo existing call centers here, no? Iligan. Naba tayo existing. Na ba? I heard about it pero ginagbay lang siya. Homegrown siya. Homegrown lang siya. 10 ka seats, 15 ka seats. Homegrown lang siya. Okay. So karon magpadayon ta mga atong mga counselors nga mangutan ako. Napangutanon na ako before sa to ang previous nga guest with regards to qualifications being a counselor. Minimal ra man gud kaayo. Naa dito at least 18 years old, must be able to read and write, and then a Filipino citizen. Kung kamo pangutanon, naaba mo'y idugang or naaba mo'y dili tangtangon obviously, na idugang or as is na. How about you, Ma'am Nicole? Magsugot ta sa imuha. For me, sir, no, sa kong gikaingon kaganiha, ang pagsulod sa politika, dili tungod kay na naka-experience. Kaya ang sa politika, dapat yun, ikaw mismo ang maka-experience. Dili kay na naka-experience daan. Kay politics is kaning uncertain yun ang politics. So for me, regarding sa atong constitution nga, naarag dito is 18 years old, is able to read and write. You know what, sir? Naadji purpose as to sa itong magbabalaod nga gabuhat, ana. Siguro, it's because naay tao nga kaya mag-serve wholeheartedly nga without educational attainment o kumbaga di makaw mag-eskwela. Kay naadji reason ang tanan sa kaning gibuhat nga balaod mangod, sir. Kay for me, siguro is that og naaman gani kadungag, siguro educational attainment. But as of that, wala na kay, again, public service is ikaw mismo ang maka-experience, not ang public service mismo ang experience. Wow, ma'am. Nag-ingon man ka nga at least educational kung naamang kay idugang. Unsa man college level, high school, unsa man imuhang kuan? Or na ba certain course, unsa man imong ma-recommend? Ako, sir, is educational attainment for college lang. At least college graduate. At least college graduate. So mo na imong view with regards to that. So mo to atong nadungog kang ma'am. And kabalo man gud ta kaning being a counselor, it's a legislative body. And then medyo kung imo tan-awon, kailangan jud ta og kay balo ana. Mo nang nangutana gyud ko ani kung enough na ba na nga qualification. Sir King, how about you? With regards to kaning bitong qualification as counselor, katura man gud, sir, must be able to read and write and 18 years old and a Filipino citizen. Enough na ba na sa imong qualification or is there something that you would want to add? For me, as counselor lang ha? Maski mayor pa, no, we are a democratic country in the first place. Yes. Anyone who wants to run, should run, can run. Dili sila imong pasanginlan ngano nidagan sila. Imong pasanginlan kung nidaog ba or dili. So ang voters imong pasanginlan kung nidaog sila dili. Kung gusto sila katong mga artista nga nanagan ilang butaran, kinsa imong dili ang artista na dagan imong pakasalon. Ang voters nga ning butar niya. We are a free country. Wow. So, technically, sir, wala na kaidugang ana. Problema na nas mabutar. Yes, of course. Di man gitaw na mo daog bitaw no kung di po nabutaran, no. How about you, Sir Leo? Si ma'am, somehow na siya itweak, at least college. Si Sir King, wala, bahala mo diya. Ikaw, sir, unsa may imong mastorya ana? Yeah, that's a critical question, no? Delikado po ni itubag. Delikado yun. Pero for me, ang public service is a very high calling.
Yes. We need someone who has the advantage when it comes to knowledge, no? Dapat na idea about public governance, about management. Somebody who knows how to write, somebody who knows how to interpret laws and ordinances. If magbutang tadyag tao, no, just because popular siya, but lacking siya atong nga mga credibility or skill set or even knowledge, dakog risk, no? Delikado. Ang iyang decision making might not be that ligon, no? Because ang iyang basis kulang ba. So I would say kinanglan nga someone gyud nga nailigon ana nga background. Not really political background, pwede sa business, no? Kay business management, nagdala kag tao, naka-leadership experience, or even sa corporate, no? Dakog background gyapon sa mga ana nga area. So kana lang, siguro for me, before mo, sorry stricto kay ko, pero I think before mo run into office, ipatake og examination. Na qualification ba? Ano, okay, lawyers gani, doctors, kinahanglan ginag mga exam, no? Kinahanglan ginag mga moagi yung lisod. How much more ang political leader nga sila ang gadala sa mostly sa kaugmaon sa tong katawhan. Imurang di nimo stricto og screening mo na kana siya nga nasa constitution mo na uban tao mo push yung charter change. Because they wanted to make, ang kana siya nga policy probably sa unang panahon na tingkupong applicable pa, pero sa karong nga panahon nga nag-evolve ng kalibutan, daghan nag-changes, medyo kinalabot ta mo adapt and also mo change. Yes, nakita gyud nato diri ba that this question may be subjective, pero diri nato nakita lahi-lahi mo og mga tubag, but diri nato makita nga isip nga mga leaders nato puhon, you are willing to sit down, you're willing to team up nga possible dili ninyo ka partido. So mao gyud na isa sa atong advokasya ni nga programa wherein makita nato atong mga future leaders that they are professional enough to sit down and discuss for the progress of the city, regardless of the party, regardless of the political differences we may have. Mo ni gid ang purpose ani mo nang akong balikon sa kanang sige comment gihapon di nga na-remove nga ayaw na sige pangaway kay dili lagi mi mag-away diri kay kani is a peaceful and loving na podcast wherein magstorya ta sa mga maayo nga mabuhat nato para sa Iligan. No, ako pang na-mention ka ganina nga fed up na kay na sila. At least karon lang kagabi na papahulaya sa sila. No, ipa-enjoy sa nila ning ko na ako Kuya Bal katong sa man imong mastorya to with regards to katokoy siguro for me wala na tay iusab or idungag prior to winning, no. Kaya ako gato ko nga education does not end in the sa four corners of the classroom. So ang ako sigurong ikatweak lang ana is if ever katulang gyapon ang atong qualification, but after you win you undergo a workshop, crash course, learnings unsaon pagpasa sa ordinansa, what is your role as a councilor, vice mayor, powers of the government, asa ang scope sa imuhang kanang role sa government and what not. Kay sa ingon pa ni King no, demokrasya man ta. Welcome tanan mudagan, welcome tanan bata kabalo. Dako day kay ang kasing-kasing, kulang lang siya og kaalam. So kung mudaog siya, ang gobyerno mo'y mutudlo kaniya unsaon niya pagserbisyo sa sakto nga pamaagi. So maybe ang akong itweak is after that madaog ka, wala kay kahibalo kayo, sige nay programa sa gobyerno aron ikaw well-equipped sa imong pagpanerbisyo sa sulod sa tulo ka tuig. Yes, and speaking of this, as councilor, legislative body maghimo mog mga balaod. Oo. Ma'am Nicole, ibandera ragud sa atong katawhan sa Iligan nga kanang ikaw gi principal author aning mga balaura. No, for the very first time at least makadungog sila nga, hey guys, that's me. Like, man, especially you representing the youth and the women, no, empower them. First, sir, akong na-craft nga balaod is that giving financial assistance to our SK members. Actually, sir, sa whole Northern Mindanao, ang Iligan City ragay gahatag og financial assistance sa to ang SK members. Kay wala mo na sila ginadawat nga allowances sa ilang barangay. So ikaw ana. Yes, sir. Uy, pag-thank you kita mo, mama, mga SK. Kita ang craft nga balaod. It's giving back to them. Kay, sir, dili lalim nga mahimong youth leader sa barangay. Especially nga kamo ang gadala sa tingog sa matag barangay. So that's the first one. Actually, sir, it was crafted when I was the SK Fed president of our city. And the second one is that actually medyo stricto ni nga balaod. Ordinance ni nga nag-stricta sa itong mga minors musulod og ins, pubs sa ato ang ikaw ana? Yes, sir. Siya ana. Siya di ay. Sorry itong mga minors nga mag-party-party diha.
It's because giving solution sa ato ang nagkataas nga teenage pregnancy, sir, sa ato ang Kaayo gyud ma'am. mga victims sa HIV. So, mo tong isa na sa ko ang na-craft, it's kaning mo tong isolusyon ba nga ipalayo nato tong mga minor sa even though dili man sa good sir no nga mag-adto og bars and all. Pero sa saktong edad na siguro. Yes, saktong edad. And Naroon ko yung mga anak ko. pero sir, makasulod man if ever na parents nga kauban. Pero if sila lang gani mismo mag-adto, ato silang gi-strict nga magsulod sa ato ang mga inanan og ins. If wala sila, if magsulod gani isa lang, wala sila kauban nga dagko, di sila pwede kasulod. Ma'am, tahan ako ma'am ba? Kay, di ba sa iyo makay ka sa public service, no? Then, tahan na nga, wala naman kayo mo na-enjoy mong pagka party-party, no? Kay, diretso naman kakuhan. Dili ka, maingon ng mga bataan nun dyan, nablam siguro ni sa. Ma'am, kung dili ka mo party, ayaw party niya, ay may buti. Orang ganana ba? Wapo ka ka-encounter na nakakuhan, ma'am? Wala mo po. Wapo ka awaya. Wala mo po kawayan, no? Karon ba? Tanawa sa comment. Ikaw di inungdan nga dili sila kasulod. Actually, sir, wala man noon, sir, so far. Dagan po parents, gapasalamat. Ana nga. Bitaw. Ako, isa na ako, no? Pero kung batanon pa ko, masuko ko ni mo, ma'am. But anyways, kidding aside, yes, ma'am, mapasalamaton ka, Amy, nga ikaw di ay principal author, gani, ana. Yes, Dili siya co-author, dili siya supporting cast, principal. And speaking of which, sa mga ordinances and kaning mga balaod nga isubmit, puhon, to God, with God's grace, ma-elect mong tulo. What are the kanang mga bills and ordinances nga posible ninyo ipasa? Sir Leo. Kato atong gi-mention ganina, Yes. atong sports complex ba. Magpasa tag ordinansa, magpantay ta na nga matagaan tag budget, no? Pagita na tuglo na asa dapit Sir King kung Tinabangay ta na gyud. tinabangay ta mong gwapo gi kaming upat, kaming lima ni Derek. Birada ba, no? Agay problema ba, no? So Sports pa to, Derek. tinabangay sports po to siya. Tinabangay. Isa na siyang ordinansa, isa pa kaning magpanday tag ordinansa about IT Park. Gusto na ko ang Iligan City IT na Park. IT Park. Kana, sir. Kaya kaning IT Park maka-open dig mga investors nato, especially pag PEZA zone. No, this can really invite a lot of foreign investors in Iligan City. Maboom kita. Di lang kay mga call center agents, pati atong mga VAs nato, mga virtual assistants nato nga nag-work at home, mabulahan sila. Daghan kay mga batanon gyud makatrabaho, and then balik tapod ko, no, domino effect. This can really boost the economy. So kanan ang mga major nga ordinances nga atong giplanuhan. Hopefully, no, pagbuligan ato ginang i-prioritize, no, sooner or later. Kadungog yun mo, ha? IT Park. How about you, Sir King? Yeah, I think katong kaya sa sports complex, pero I don't think nga ordinance lang tatama, no. I think lobbying yun siya. You need to lobby kinsa ang mayor, kinsa ang vice mayor kanang sports complex. Sa education side, no, continuous magyuna ato ang ordinance or paglobby pod nga incentive sa athletes magkataas gyud, also mga teachers, no. Pero may magyud dapat nimo palanggaon ng teachers ilahang sweldo. Pero may gyud na magkataas, no, dili magyud you have to champion for that, no. Sir, nabantayan ako ba? Nganong close ka sa mga teachers in education na ay someone sa inyong family nga kuan? Doon lagi yung dughan sa mga magtutudlo. No, actually si Queenie is the chairman sa education. Okay. So moy murag imong inspiration pa dayon nga nagpadayon. Yes, then ako po ng proxy usually niya. So napala mo po do ang sports, ang athletes, ang coaches all come from the education sector. So kailanan ako sila. Yes. So mo gina imong compassion sa mga magtutudlo, imuha gid silang gi-uplift ron, sir, no. So mga teachers, sir, daghan jud kag butara ng mga teachers sa atin. Mautong nadungog nato ilang. How about you, Sir Val? First order siguro na ato ipasa nga ordinansa is mupasa ta og ordinansa nga mahimong universal type ang atong local social pension sa atong mga senior citizens. Lapog gani mo mga tiguang ba? Kayo. No, gagalaw ni kapo ni si. Okay, ato mong kung nakita actually si Monsi ang nag-start he lobbied for local social pension sa atong senior citizen. Pero sa atong naobserbahan, unfortunately dili tanan makadawat. Pero atong gitan-aw sa ubang mga syudad like Cebu, Pasig, other nga mga dagko nga syudad, ang ilang gibuhat, ilang gi-adapt ang universal type of local social pension sa senior citizen. But pasabot pag abot ni nanay ug tatay sa 60 years old,
diretso na rin makasulod ang ilahang local social pension. Wow. That's the first. Ang second is kining ako magong nakit-an effective kining gipasa ni Ma'am Queenie nga task force OSAEC nga ordinance nga nagbuhat silang task force for OSAEC. Kita ang number one ana sa una sa kabalo yung tanak, hindi man ta nagtrabaho sa NBI, no? Nga number one na ang iligan sa OSAEC sa tibuok Pilipinas, ha? But after passing that ordinance, napaligon nila ang task force, now is wala na tayo labot sa top 10. Imagine, so ang akong kausaman is anti-illegal drugs man ta. So we would pattern that, magbuhat po ta og ordinansa nga magbuhat og task force against illegal drugs. Nga ang focus is sustainable solution for anti-illegal drugs. Diyan po nato matap ang sports, education, and whatnot na holistic ang atong approach nga masugpo ginato na. So, kanarang duha sa. Ay, naira kay dako kay nang duha kalipay, no? So, mao ko to na dungog nato ang ilahang mga una gyud nga mga ordinance nga ilang ikuan puhon. But now, mangutan ako isip nga kani kay dili kay mi sa to pang na-mention ka dili kay tang magseryoso kay kani dapat na at the same time informative siya, at the same time makita po nilang other side of kani atong man ba nga naasad mo yung mga hobbies. And speaking of hobbies and mga kuan, naabay some fields wherein nag-excel mo, like maybe sports or maybe in other ka, para mapaila-ila po nato sila bang, uy, maayo ko, maayo ba kong shooting, maayo ba kong si Sir King, maayo siguro ba ni golf? Is there something na makashare sa inyo nga, marami tawag, mga hidden talents ninyo diya? Kay, seryoso rin yung kayo, din ako gana nagbasa rin, nga nang makalusot na ning ubang comment. Dili yun makaya. Wala dyan ko nagtanaw sa comments. Dili yun makaya ako, ano, ato mga admin, nagka-problema, di yun sila ka. But anyways, mo kung sa tamo detour sa Takadjot, with regards to your mga special something na maika-share ninyo nga maayo ko ana. Sir, ako estudyante ka dan, sir, maayo kay kag pamaba, sir, ba kanang usa ka sir kanang call center ka sir, no? Sa uno. Usa nga pamaba. Kanang maayo kag sir ba kanang sa tawag galiana, eloquent speaker kay ka ba? Pastor ka sir? Gracias sa Ginoo. Dili. I'm a teacher sa simbahan, no? So I teach. Pastor kay si sir ba kanang ba? Teacher gyud. Galang-galang kay ba? Snapping. Kita ni ba taguliloy daw kayo siya kay maulom tamo sumra mag DJ sir kanang paminaw nimo sa monitor bitaw. Oh, grabe. Buo kay ba? Mga gala, mga kuan, mga ayo, di ba? Nya eloquent kay mo storya ba? So mo na imong background sir. Unsa maka instrumentalist, unsa ba? When it comes to hobby, medyo daghang tag hobby, no, pero pinaka paborito nako is writing. I write, no, and then Dot mo kanta sir, kanta dili. Dili. Mga narratives lang. Maay ka. Writings. And then instrument pod, no, tanan instrument kabalo ta kay kadako mo tag simbahan. Makarelit man jud ka gitara, drums, no. And then luto-luto. Uy. Kay dito mi man sa council. Nana may tigluto pohon, no. So naay mga inana nga kuan. Then kanang what I'm talking about is kanang, for example, naagid mo nang achieve gud nga award ba nga kanang bitong kanang nga feel like naka-award gud mo ana golf ba na ana naabay something nga maibandera bitaw ninyo nga huy kabalo ba mo nga maay kay ko ginani sa aside sa kuan naabay kato wala ko. Sir King, sige maka-golf Sir King. Daghan kay ko awards golf ug basketball pero mga grade 4. Grade 5 dito sa sumudula gini kag basketball sa una. Antod garon. Agadula gyud pang kakaron. Daghan biatag ball club. Oh, then dili ko ba nga mo basketball bro. Ako ningon nga maayo ko. May ni kita basta mo na kuan bay kanang kuan ba? Lutaw kay ni. Plus star ba no? So may posisyon nato Sir King. Maski unsa? Alo kuya, busintro si Sir King. Varsity ka sa una sa growing up sa high school. Lasal. Mga rich kids kay gay mo ba no? Sila ra. Si ikaw Sir Val, unsa may atong kuan siguro practical shooting. Tawa lagi no? Practical shooting. Tanggol niya no sa Quiapo ba no? Ana gyud siya. Unsa na yang plataporma yan advocacy yan. Peace and order. Peace and order. Look, kuyo. No, amo na lang ikaw na. Practical shooting niya. So di kita magpatik-atik biya sa kuan ni Sir Val kay kuan. How about you, ma'am? Sir, wala ko'y gina-excelan bitaw or na ko'y awards pero malinga kog sayaw-sayaw, sir. Ay, danceros day si ma'am. Yes, dancing. No? And karon sa sports, sir, is naga-run ko o naga-badminton but di ko nag-appeal og tournament. Ay, ma'am, more on lang, habi. Habi lang. Pangpasingot. Pasingot ba? And isa sa mga gusto gid ko mangutana ba kay since ako naman yung na-mention kanina ganahan
ani atong syudad na napuno naman gini color coding nga ako lang ni himo og katawan-an no mangutan lagi ko nimo gusab ma'am ganahan ba gyud ka grade no, regardless sa politika ba ma'am basi ganahan kag pink or ganahan kag blue or white red jud imong ganahan nga color kana tininod mama regardless nga sa nang United sa inyong party. Sir, I really like red because it symbolizes love. But ako yung favorite color is violet gyud but I like red. Pero kabalo bitaw ka katawanan kayo ba kay kung combine nimo ang blue o red kabalo kung si mapurma na niya violet. Unta ano ma-violet no hopefully soon. Grabe gihimo na ba naton. Sir King, what's your favorite color? Black and blue. Black ba? How about you, sir? Puti. Puti man. Ay, black man ninyo ano ando yan? Wala may color. Wala may color. Wala ni may color? Wala. Puti man mo. Wala may mga campaign. Wala may official color. Wala din may official color. That's for distinction lang. Dili mo maghimo para sa ila, may pa sila na sila yung red, na sila yung blue. Para mga bluehan na sila o ikaw mo, mga itom o mga putihan. Wala bitaw mo kanang coding. Nami branding siya. So branding niyo black, di ba? Puti and black. White and black lagi mo. Mangutana tud ko nga, speaking of party, nag-istorya na matag party, gipangutana na ako ganina, bakante inyong mayor, bakante inyong bay, ganun wa man mo nag-isa tuod. Sila solid 15. Kamo, missing 7, no? Missing. Wala lagi, wa mo gamiting na, magkauban na lang ta. Ano ba, no? Well, that's a very interesting idea nga mag-uban mag-merge pa, no? Pero it's something that we cannot decide on our own kasi ang atong principal magbuota na, no? Principal yung magbuota. Sila gid na. Pero amo ako'y, ang amo mo nang wala mi, 8 rami kabuok, actually, konsyal, congressman, wala mayor, vice mayor. Kaya ang among approach is the legislative agenda. So, legislative, imong bantayan, puro na siya legislative positions. Kaya tungod lagi, gusto nato nga ma-welcome po, ma-unite kang kung saman galigi ka na, not necessarily nga kompleto siya. Slate. So. And if there's one person nga makaingon mo nga nag-mentor ninyo bitaw, aning inyuhang dagan ron sa pagpamulitika, who is that person? About you, sir? Ako na. Si Andoyan? Si Andoyan. Okay, sige. Tell us more. He's a very very good strategist, no, when it comes to politics. Both siya and iyang igsuon si Kap ni Andoyan. Mga seasoned na kay nga mga politicians, no, daga nag-agian. So sila ang mentor sa politics nga side. Okay. Pero sa other aspects sa kinabuhi, of course, dili. Okay. How about you, Sir King? Political mentor. I'm very biased. Of course, it's my father, no? He is para sa ko, ang politician with the heart. The biggest heart of all. Agree. He will give everything he has. Yes. Even if he is a politician. Agree. No-brainer, man, Sir King. No-brainer. How about you? No-brainer. Wala naman, panaw naman pero karon, sa karon kaya nga wala na si imong dad. Sa karon, dila na ko ma-mention, no, ang pero mga naginay isa ang mga kuya names. nga murag naginay mo stood out nga isa nga murag ni father gid mo in terms of politics. In terms of politics, siguro ang isa sa ni father sa tuwa karon is si Dad Henry D. Katong didagam siya vice mayor. Vice mayor ginato sa una. Oo. Pagpanaw sa kung papa, not just him mismo, ang maski si Sir Barf, maduulan na to usay for advices. Tanan mga amigo sa kung papa, actually, nalipay ta nga maduulan na to. No? Na mga advice ba nga, katong gamay pa siguro. Gamay pa ta, nagduyan pa mi. Nagduyan pa mi. So, si Sir Henry D. Yeah. Isa, siguro. Nga, from time to time, mo ingon, nindot ang design sa mong t-shirt, dako ang number. Ma'am Nicole, ganun na. Sige kag smile. Kinsa magid kanang kisa man niduo sa imong hunahuna nga murag nag-mentor. Daghan man, I believe, daghan. Yes. Especially nga, wala na imong father. So, daghan gyud nga mahan nimo ron nga nitabang gid nimo or kanang makonsider gid nimo nga ni unong gid sa imong mentorship in terms of politics. Sir, daghan gid sila actually. Angels gid ako sila. First is si Matt Ronald. Oy na. Yes. Sir, naman dahil We have diba? Trixel and Borong and Jory Mary Dimisilio. So, member na gid sila sa LGBTQ, sir. Actually, sila yung mold sa ko sa politics. Sila gid mo Yes, pagkawala sa kong amahan, sila jud na ang Sir nag-guide Matt! sa ko. Si Sir Matt, dili makita. Wala. Liza Soberano, gid ang gusto ipangalan sa iya, sir. Actually, mga angels na ako ang gamold sa ko of who I am today. Kailangan no kay especially kana ito di ba napangutana ganina ma'am nga kanang
ato na lang ni as a whole, like ikaw magud ang first hand naka-experience og mga below the belt nga mga comments. Yes. So mo to mangutana ko nimo, how do you handle it, no? Kanang for the record makadungog sila nga tao ra ba pug ka ma'am, masakitan po ka. I believe maingon ka nga part na gid na sa trabaho and so and that. Pero at the end of the day, muhilak gyapon ka, di ba? So how do you handle it? Actually, sir, usahay di jud malikayan. No, maignan gani ko nga patulera man cons o motubag gid di siya. Sir, night times motubag gid ko, especially nga I need to defend nga labi na nga baseless ang issues, but sa kaning majority gid sa mga issues and all, sir, is that nagastorya gid ko sa akong mama, yun ani. Dili gid ko yun nga sukol, and then sa akong mga angels. Kaning angels, no, si Sir Sir, Matt. Isa lang siyang nakaroon, pero sila gid ko na paggawasan na. So, sila ra po yung magpa-calm sa ko nga, okay na ma'am, ay kabalaka na. Dili pud na siya tinuod man po, you know yourself. Kabalo kaon sa tinuod og dili. And sa inyo mga three gentlemen nga okay naman kay mog life ni sulod mo aning politika nga daghan gyud mga inana. How do you plan to handle that? Or in fact, sa karon pa lang gani nga wa pa mo kadaog daghan nay mga negativities. So how do you plan of handling this, or I shall say nga kiunsa man na ninyo ron pagdeal ng mga na ba yung mga negatives nga gipanglabay sa inyo nga karon? Sir Leo, mga criticisms, no? Yeah, mga issues nga mga criticisms. Ang uban ra ba na, sir, kay below the belt good, politics is politics. Yeah. So kumusta man ang kwan so far? So far it's just, we have to embrace it nga kultura na sa politika sa Iligan nga whether unsa imong background, you will always be criticized. No? And then acceptance lang gid na. And then ayaw pagpadala, because you know yourself and your confidence is not in men but our confidence is in the Lord. So amen. Bisan pag magkinuon sa imong kinabuhi, bahala pag kumot-kumuto ng 1,000 at the end of the day, that would still be 1,000 pesos. Your value will never change. Yes. That's who we are from the Lord. Very well said, sir. Sir King. Criticisms are not new to me. It's okay. Okay lang. Padayon lang ta. Sir, ako ging nakuan sa imo, sir, bagay kanang chill ra gyud ka, sir, no, kanang bahala mo diha. Ano sa una pag ko kabante is in terms of the way you handle problems, kanang yung mga issues, kanang imo ang pag-handle sa kuan bagay kanang dili bitaw kay nimo i-steer up ang usa ka na mga issue na. So ana nimo nakuha, sir, sa papa kang Sir Ma'am Queenie ba, or is there someone nga you can give credit to that? Your mom maybe? Dili ko sure, but maybe more ko sa akong mom, no? No, mas sa side sa mom po. Mas ang pasensya. Mas potondo sila. So sa mom na side na imong composure, sir, ba? Nung dili po kay kung pareha sa una sige kag pangayo na magsumbag-sumbag kasi ko sa Casillas si John si pangayo. Pero tago. Pero you would credit that to your mom, the patience and composure. I guess, yes. Ma'am, shout out, ma'am. Thank you for the genes. Sir Val, kumusta man? Naano ba yung mga below the belt karon so far nga wa pa mo kadaog? Yes, di yun malikayan. Ikaw di man siya ingon below the belt. Pero sakit yun. Naay mga criticism pero so far salamat sa Ginoo dili mo yun siya ning ana nga. Dili pa kay kayo. Pero nabay times nga na budget ka lami gid paliton, nakain na ba? Na ay usahay mo nang dili nakita tigtanaw ng mga ubang mga group sa ba? Siguro ang pasalamat lang kita ni Mrs. Jay may mo fire ni mo ba oy na kay image nga putiktahan. Dili man mo ka nang adi bitaw na tinuod ayaw patuloy. Do not glorify ang kanang bogus account or baseless issues. Gani mga keyboard warrior ron daghan na jud kayo ba? And in terms of kanibitang digitalization, no, naamang gid mo sa karon na in sa inyong pag-campaign. Kanang how do you maximize social media and digitalization is concerned? Kumusta man ang inyong pagkuan na kay I believe kung dili ta mo sabay sa panahon and sa trend, mabiya kita. Ang even sa business, traditional business would certainly die kung walay dili mo upgrade into digital. So, kumusta ang inyong paggamit sa ato ang kaning pag-digitalization nga atong gi-campaign? How about you, sir? Well, ang kaning social media, this is a blessing to us, no? Kaning nga generations. Especially me, nga akong background, dili among pamilya, dili sikat sa Iligan. I'm not a politician, dili pud ta ingon nga kwartaan nga pamilya. But through Facebook, which is
economical or cheaper way for us to promote ourselves, dako kay siyang tabang. No? Sa atong mga posting, atong ipagawas, atong ipangbati diya sa Facebook, pakita sa katawan, and they can read your thoughts. Yes. They can already read who you are, unsa imong plano through Facebook. And not only, I think diyan ako mag-stick kay basig mo taas, no? But so far, Facebook has been a blessing to our campaign. Wow. Thank you, Mark Zucker. Sir King. Of course, sakto si Leo, no? Online, Facebook, importante kayo. But for me, it's still the face-to-face, no? Hand-to-hand combat. Nothing beats that. That's Kaayo yun yun, ang sir. local politics. Sulod-sulod yung mga lublob na. And I believe, kamo karon no? Especially nga po, pagsuguray na pohon, so atog yun tas mga kasuod kanang kuan. And kaning iligan ba? Kaning sa city na to, gamay lang ni nga portion. Akong, as far as iligan yun nga iligan, daghan kaayog mga unreachable nga mga kuan. How have you been to these places? Sir? Inyo na ba yun nang naadtuan? Kay daghan mang good kaayo nga madkita nako nga di daw sila maabot. Dili daw maabot ni nga mga katawhan nga naa sa mga kabukiran ug unsa pa na. Then how do you plan to address that nga why is it nga for quite some time now nga nganong naay mga reklamo nga inana. So what's your plan ahead? Nga kamo puhon God willing. I would like to ask Leo, okay, more man sa iya ang information kanang sa internet. Unsay problema sa hinterlands? Hinterlands, yes. What is the problem nga ang connectivity dili gyud ma I don't know why ako gipakutahan. Pero yeah, but I can also answer that, no? Kay among mga bisita sa hinterlands nga lagyo gyud kanang makaingon ka napadinili kapuyo ning lugara. Perting layuan akong tiil sakit na kaayo. So, well, siguro ang mga problema sa hinterlands lagyo magud siya. So given nga lagyo siya, ang communication, no, layo sila sa katilingban. And then dito sa kabukiran po, walay internet. Na portion lang na internet. So meaning, dili sila updated real time sa mga panghitabo sa actuality sa Iligan City. So but I don't think nga when it comes to LGU services, no, nga napasagdan sila because I've been there sa mga hinterland. Naagid sila yung mga support. But not 100% nga ilang nga dawat. No, naiuban, may problema sa tubig. Especially sa latest karong nga concern sa mga kabukiran. Naiuban, may problema sa health. So dili gid siya ingon 100% gud nga na-cover. No, because of course, given nga hinterland sila. I don't know if I've answered the question well, pero mo na akong tanaw. By the way, kanang mga naa sa mga liblib na lugar, are they registered voters? Yes. Tama ba? Some of them. Some, yeah. Some of them. Pero nanay mga campaign nga dapat marehistro gid na sila, no? Kay so I mean kanang they're part of the society. Yeah. I think so. Okay, lagyo na kay nga bukid ang gituan. Pag abrin ako dito, naang naong ni King. Dako kay tarp mo ko yawa kabot ni sa drida eh. So most likely mga botante gito tanan nito. Lagi kay ang ato amang good karon, especially nga na inid na to ang social media. Kasakto gito Sir King, wa gyud makapildi anang face to face kanang personal gyud nimong iabi-abi ba kay nabi-ab gyud puy uban nga dili gyud pud ka kuan pa ka internet or anana. Correct. But on the other hand, somehow ang social media dako gyud tabang, di gyud nato pud na ikalimot. Pero kamo nagpadayon gyud mo gihapon sa inyong face to face. Yes. Kamo isip nga mga batanon nangunay gihapon mo anang Yes. traditional nga pagpangampanya, no? No, so dako kay kanang usahay ba nga naay mga madungog nato nga moingon sila nga kanang sani ang politiko kanang how do you answer kalang labi na sa inyo nga makita ra daw mo sa panahon sa kampanya, no? Ay na no pang para sa laing nga politician na sa inyo na lang. Yes. Na makita ra daw mo what if they pag madawg na mo di na daw mo mahagilap, no? Unsa how do you answer that? Nga kana bitong sa karon ra man na siya maayo ka na pero pag makadawg wala naman na. So inana bitaw nganang how do you counter that? Dili man sa kuan ha. Wala tanan na way. This is a personal mo na ako ano. Munang importante nga batanon natong mga concern. Nara gini. Bidi ko believe na kay gina-endorse gini mo imong mga kauban. Tinod because we have the energy and the strength isip isa ka batanon. O nga matug mga bukid-bukid. And of course sa among sorte ako yung ginaingon no nga pasayloon ta ninyo kay isa ra ka butang siguro nga dili na to ma-promise kanang wala ta sa atong opisina kay nata sa ground. Kini mang batanon bata, we would like gusto gyud ta nga face to face na to mahikap ang problema. So munang mo gina ako gyud ang ibalik-balik no munang importante kaayo nga kini man kung isip isa ka konsyal gatuota nga dili ni siya retirement job.
This is a full-time job. So dapat batanon, ligdong, kusgan, abtik, sama sa akong mga kauban diri. Abi po ng adjective. Uy, abtik, no? No, para naagid Nagitik man kayo. Naagid nga panahon sa election o wala, nakita nimo naglakaw-lakaw sa syudad. And sorry to cut you ha, kay na-question diri no, it's your time ng mangutana no, kay ganina ra mo sige kuan nga. So man may pansin nun. Anyways, na-question diri from San Goles. What will you do to those out of school youth and to those who are jobless here in Iligan? Unsay future long-term plans? Nicole. Kisay gusto, Sir King. Nicole, ikaw sa. Actually, kanang out of school youth amo ng advocacy, pero ako nang gihatag ni Derek, no? Kaysa kay youth manggod siya. Oo. Pero of course, mutubag lang ko gamay para kay Derek. Out of school youth, ang number one concern yun is dili sila ganahan mo eskwela, di ba? So nagyo information drive. That's the first, no? Kailangan yun ang information drive. Kay mas ganahan yun sila mo nabaho, kay mo kita man sila kaysa mo adto sa eskwelahan. Kana first and foremost, you have to inform them ang value sa education. Nothing beats the value of education. Yes. Ayun no, So, information drive. kailangan yun kay ang mga ubang bata ilang una. Ala, labi na bitaw karon nga kaning di man sa ingon nga bad nang mag-vlogger ha, pero kanang okay ra man mag-vlog pero eskwela lang gyapon. Ano ba kay ko? Ma'am Nicole, nakay ka yad. Sakto tong gingon ni Sir King, sir, Yes. no, kaning information drive sa tong out of school youth kay actually sir mao bitaw nang exist ato ang TESDA kay para na sa ilaha nga kalbitaw mga youth nga gustong manarbaho dayon, of course they need to be equipped like skills, so mao nang ga-exist ato ang TESDA, so need og information drive nga ga-exist na nga agencies Lagi nga naaman to no? yes, to help them. And aside sir, napong pugutay out of school youth nga maungula nag-eskwela kay dili ka afford mag-eskwela for college. That is why my main pod nga advocacy or isa sa main nako is mapabalik ang libre nga kolehiyo sa tong syudad. Okay, no, libre. Yes, libre kay highly urbanized city ta sir. Dapat gid mag-exist sa tuwa ang free college for our batanon nga di kaya magpaskwela silang kaugalingon sa pribado nga tungaan. Amazing. Then, since kanang, ay salamat, nakabasa nagigug nice kay nga comment, from Mark James Abitago, the owner of Jaime's Lechon Bayog. They all deserve my vote. This podcast proves that they can coexist for the betterment of our city. Wow, Good thank luck to the you. four of you. Thank you, Plus Mark. one vote for you all. Thank you so much, sir. Pwede yun. Mo lagi niya akong ingon. Inyo ra lagi nang hunahuna nga. Dili na. Usay man gud bitaw. Dili makon lang po'y mabas ani. Ayun. Okay raman. Dili lang ko mapadayon. So mao to siya nga pwede gyud kaayo ni sila magtinabangay, no? At di lang nato sila pangunahan. No, so ato magbasa tag mga comments unsay pangutana mo kay panahon na ninyo ron saktong programa unsay inyohang question so sa may mga pangutana ninyo kay para ato gyud nang mapakuan makatag sila glamdag ato mga kuan. Sir Val, anything to add atong question nga atong for the out of school youth na especially kay kani bitong atong mga out of school youth ron maubod ra pay problema sa kabantay ka nang nagtrending nga naglabay mga bata sa City High bitaw. Yes. Peace and order ba po ka? Hilig na mga practical sa sa education, before ang akong papa, siya ang chairman sa education. Ang atong gibuhat, ang isa pod ka rason nga nung atong mga batanon usahay dili mo eskwela kining tungod sa kawadon sa kinabuhi. Kana bitong moadto sila sa eskwelahan nga walay pamahaw, walay kaon, ang inahan dili lang mapaskwela ang anak tungod walay kaon, walay matun-an sa eskwelahan. So ang gi-programa to sa kung papa katong libre nga Nutriban. Sabi karaanan na Nutriban. I mean is there are a lot of things nga pwede buhaton sa atong LGU nga is-subsidize under sa budget sa syudad. Kay Special Education Fund is a very big chunk of budget sa atong syudad. So ang importante gyud ana unsa magtinabangay ang atong mayor, vice mayor, congressman, city councilors, magkahiusa ato yun ang huna-hunaon ug ayo kung unsaon nato pagsulbad nga. Amen. Ang ingon nila nga ma-interested ang atong mga batanon muskwila. Okay. And of course nga ma-subsidize pud nato gamay. Okay. Sa or if not gamay kung magtinabangay Dako na lang yun. tanan na lang, di ba? So di lang po ko ganahan to open a can of worms kay dili man gud kay nako forte ang Okay, education. I understand. So Sir, nakay maad. Na.
Dili na ako forte ng education, no? Pero I'm learning from my great mentor, si General Anduyan, no? Na siya mga plano sa mga out-of-school youth sa Iligan. Number one, gusto niya i-expand ang atong ALS, kanang alternative learning system. Dapat ma-achievable siya or reachable siya in a barangay level para ma-cater ato mga OIS. Ikaduha, I agree with King, no? Kinanglan tag information drive. Ang plano ni Anduyan is na atay gitawag nga mobile education, wherein ang gobyerno mismo muadto sa mga barangay, no, to ignite education, to let them understand how important education is, no. Magdala tag sakinan gigamit na ni Anduyan sa Manila, effective kaayo nga programa. Third is kinahanglan ta ma-encourage sila sa athlete, as an athlete, no, kaning sports scholarship kani maka-trigger ni sa out of school youth, no? Oo, makainganyo. May inganyo sa eskwela tarong because kung di ka magtarong, example out of school youth ka, ikwaon ti ka sa sports varsity sa Iligan, gastuan ka sa LGU as a sports scholar, magtarong jud kag eskwela kay otherwise kung di ka magtarong matang makuhaan mag scholarship, matubag ang problema. Nice man. Ikaapat, if ever man gani madayon ni mga call center sa Iligan City sama sa ingon ganina, no? I agree with Nicole. Kani mga out of school youth ato ning i-partner with TESDA. Paskwelaon sila kurso sa kaning call center, no? Within 6 months mo nila na they can already work as a call center agent or sa VA, no? Anang company. Pag makatrabaho na sila, then we offer ALS, Alternative Learning System, para mahuman gid nila ilang pag-eskwela. Nice. So kana nga mga programa ang naa sa Cargador. Nagkadaghan atong mga pangutana and salamat kayo sa atong mga tubag, no. Dako kayong tabang ana, lamdagan gyud atong mga katawan sa Iligan. And karon na ato from Ma'am Giliana Sofia Saramusing. May we know about the stances and proposed initiatives on mental health support in our city? Isa sad ni sa kaning problema karon no kaning inaning mental health issues and kuan. Is the someone kisa may una mo tubag aning about mental health support? Ikaw ma'am, sige. Sir, actually nanatay ga-exist na ordinance ato ang president sa IMHA. If I'm not mistaken, si Sir Joshua Sanchez, actually iyan ang gi-propose under previous nga administration under Councilor Jake Balanay. It was passed, of course, ordinance sa karon sa atong city nga advocate for mental health awareness. Wow, yes. Nagkuan na day na. Yes, actually sir, dugay na nga napasa and very active pud ta before I was the SK Fed. Very active pud ta nga nagki-partner sa IMHA. Nag-barangay pud gyud ta ana sir to advocate mental health awareness, tanan barangay gisuruyan nato para pud mahatagan og information drive atong mga kabatanunan regarding sa to ang awareness for the mental health. Yes. Anything to add, sir? Yeah, actually, katong napogo sa LGU, sa sports, always yun ang naagid tayo mental health awareness month. Sakto ba ko na ba ng mental? Yes, ang mental, ana maguno, kay ang perception, especially sa Filipinos, murag binuang ba? Ba, no? Delikituan ba, no? But it's very serious. Kaayo, sir. Kaayo. Oh, you have to take it very serious. Unang, naatay mga kanang pabibo, sports program, kana appeal tanan tanan departments, tanan sectors trying to help para kanang sa mental health, sa positivity sa mga tao. Lagi tinutoy mo ingon sir, ang dili kay na seryoso no, guni-guni ra na ni katulog ra na or ano, pero daghan naman gud nag-amok kanang like kanang mga eskwelahan mamusil kay wala day na dungog ang ilahang mga needs ba. Sir Leo, something you add about mental health issues? Yeah, I think we can. Sa corporate world, no, I think we can also adapt this sa city, no? Natay gitawag nga mental wellness leave, no? Anytime pwede ka mo-avail na, pwede ka makuha na if you feel like na kay problema sa imong situation karon, no? Pwede ta na pandayan, no, og ordinansa wherein we would require our institutions at mga business establishments at least mo provide sila mental wellness leave. And then agree ko itong yung Nicole, no? I didn't know nga existing naman day na nga mga at least no kay ma'am, salamat kaayo ma'am kay at least ani nga higayon makpahibalo na to ba nga naaday na. Nalipay, yep. I'm so happy. And third is pagbuhat taog ka ng kasagaran ning impacted magud sa mental wellness kani mga kabatanunan gyud, no? So atay mga programa nga bisita sa campus wherein kada semana, no, we will tap Christian community, mga churches will bring them anang ang mga eskwelahan and we are going to para ingon ni King information drive to help them sa ilahang sitwasyon karon.
No, we feed them with the Word of God. We feed them with something good nga makatabang silang mental wellness. No. Wow. So if you can do that, no, na ordinansa, na budget, then this can address mental issues sa Iligan City. Nice kay Sir Leo. Kuya Val, naagyog kay magdungag. Kuan siguro, first is atong lilion ang balaod doon yung kipasan ni former city councilor Jake Balanay. Kay basin napatay kailangan ma-improve ato and check. Siguro ang isa ka approach na ako makita para ma-address gyud nato ang mental health sa atong especially sa kabatan-unan, no. Sakto si Kuya King, first is info drive. Kaayo. And then second is unsaon nato pag-address og resolve, right? So much better siguro ang LGU kinsa may makakuan sa tuwa, no, mo pasag ordinansa to put somebody in the barangay level. Okay. To really mututok sa mental health. Mas maayo Mga psych graduates dito, madto, Right. take a survey, ask around, mangutana, mag-brainstorm unsaon nato. Murag kumbaga sa school level, murag naay guidance center ba. Kumbaga sa atong barangay hall na ay guidance center. Let's just call it a guidance center. Nga everybody is free to walk in, talk to somebody, and naay mohatag og advice and what not. So ning ana siguro. Malipay gid ko makabasag mga nani nga komento. Ayos kaayo makita nga maski lahi-lahi nga color or partido naa sila dira para sa kaayuhan o kalambuan sa. Yes. Wow, kana inaana nga mga comment, guys. Salamat John Lloyd Retarta. Gwapo kayo mong comment from Sir Mark James Abitago. What is your platform on how to improve our healthcare system in the city down to the barangay level? Kasi may gusto muna. Sir King? Healthcare. Kasi may nag-platform. Pasa lang na ko na kay Councilor Pisyong. Sorry, Mark. Pisyong. How about you, Ma'am Nicole? Siguro, sir, is that ako lang maihatag nga kumbaga akong gina-vision as for our healthcare system is that ga-envision ko together with my party, no, ako na lang concert, together with my party is that cashless na ato ang city hospital. Kumbaga, Cashless? Yes. Kumbaga, papers na lang ipadagan sa tong city hospital. Kay para gyud nga, kaning para makamasa gyud sir ba, atong mga katawan sa Iligan nga, mga pobre, mga walay kaya gyud. Muadto sila dito sir ba, freely. Di na bitaw magduwa-duwa, di ko muadto kay wala ba ko isapi. Ano mo ginaano sa healthcare ba? Kana lang gyud sir kay if unsa ta ka kuan pod improve sa atong healthcare system, kung ato apong katawhan dili ka for ay bayaran. Usaon siya po nila pag-avail ana nga healthcare system. So mo na imong Yes, sir. gidamgo po. Yes. Sir Val. Sa among bando, ako na lang ning i-discuss. Yes. This is the cause of Bong Magallanes. Nga ang iyang idea is to put libreng tambal sa purok level. Sugod sa purok. Why? Mura siya purok pharmacy kumbaga. Libre. Like kanang dili pud tanan tambal of course, no, but kanang mga maintenance or kanang una nga pandapat nga mga tambal sa Kalibanga, Hilanat and what not. So that 24 hours kay ang atong purok president mga atong una dangpan kung naay panghinabo sa purok, naay available nga tambal. Dili na sila maghulat nga madtog pharmacy, madto pa og ng hospital nga gikalibanga ra di ay wala lay kapalit og tambal, especially sa atong hinterlands barangay. So atong kauban na si Bong Magallanes may nagkuana na nga sa purok na ay libre nga first aid or pinaunang dapat ng mga tambal. Sir Leo. Gwapo, no? So, sa healthcare, di mo niya ko pero nakadugro ko sa kong partido, no? Kang anduyan, ang iyang plano para sa Iligan City for healthcare is atong ibutang ang City Hospital under DOH. Okay, once under DOH na siya, di na tayo magproblema sa atong budgeting. No? Ang mga tambal malibre, most likely atong mga parmesiya sa Iligan City, malugi yun. Okay, ang tambal, sama si ingon ni Nicole, libre naman gyud sa City Hospital. Muna, no wonder ang mga tao moadto og may pakpak kay kanang may pakpak nga hospital under DOH pa na. In fact, kung mga anak, no, tanan dito na tao sa may pakpak because grabe lang facilities, no. World class, state of the art, which is wala na karon sa Iligan City. Pero pag under ta sa DOH, tanan will be, you know, covered na tanan. So mo na Oo. may imong i-pursue po. Correct. So naana po ilaing pangutana from Harley Jean Pakarat. No, unta na ay possible program buhaton nga from education to career jud kay some fresh graduate daw
muhawa sa iligan tungod sa lack of job opportunities, basin na ay mga nindot nga plano nga human o graduate na opportunity i-open nga makatrabaho and dili na kinahanglan mo adto pa sa laing lugar. Anyone? Sir King? Actually, ang LGU under Mayor Freddy Siao, naagi permi job fair, no? Yes, no. Actually, ato na nang isabwag nga impormasyon nga kuan sa ila kay nangutana man gyud ni. Existing na. Existing na. I'm not sure if it's monthly, pero naagi na permi ang job fair. That's so kailangan for the itong information new drive, no? graduates, Kay ang uban naaman day ga-exist pero wala gid sila kabalo. So mo first things first, information drive gid sa mga existing na mga programa nato sa government. So Harley naa naga-exist. Anything to add, sir? Ma'am? Add up lang. Yes, sir, ma'am. That is why, sir, naga-visit ko mga line schools nato. It's Personally gid ikaw. Personally, nangunay sir, gyud kana ma'am. story ako sa itong mga school principals as to what is the problem. Naisgutan na actually, sir, regarding to our immersion program sa itong mga senior high school students nga naga-OJT kay some of them, sir, example, kaning ilahang course is baking sa senior high, tapos moadto lang upan ni Deria, tapos dili ra pud mahimong cashier lang. Kanang kumbaga dili ma-inline bitaw. Yes, so that is one of the problem of our schools nga kanang dili ma-inline ang ilahang gi-eskwelahan ba. So what I am planning soon to propose is that kinahanglan gitag immersion exposure to our big companies here in Iligan para di na mo lang yaw, sir ba. Kung unsa magani ang existing nga kaning ikahatag sa tong big companies, kana po dapat ang ma-offer or kaning ma-highlight sa tong mga schools diri sa atong city. Ako lang po mong unhan daan wala gipasabot nga cashier lang. Dili ha. What she meant is kanang dili dapat inline po sa iyang eskwelahan kay basing masumpayan na po nagdili. Ako na lang unhan. Just to clarify. Nothing against cashier or unsa ba. What I meant is that kaning imbis mag-bake pud sila is ipahimo pud sila cashier dito. Nga dili inline sa ilang eskwelahan. So I don't have against sa atong mga cashier gyud kaning kaning misinterpret ako lang is dapat OJT sila dito, immersion nila dito, gipa-bake gyud dapat sila dili lain nga trabaho ang ilang gitrabaho nila. Yes, loud and clear. Sir Leo, anything to add? Yeah, mo ni akong vision sa Iligan City. Iligan City should become an industrialized city just like before, no? We need to invite more investors to open businesses in Iligan City. Foreign investors, how to do that? Number one, mo ni ang programa ni Voltaire. Number one, we have to restore peace and order sa Iligan City. If limpyo ta, if guwapo tag peace and order sa Iligan City, this can really invite a lot of investors. Second, kinahanglan atong mga ordinansa friendly gid sa mga investors. We give them tax holidays, no? 10 years, 15 years. Nice. No? Because if they will see nga na taka-friendly sila, they will really open businesses in Iligan City. They will open companies in Iligan City. Last but not the least, kinalanta mag-improve sa itong mga infrastructures. No? Sama sa kong ingon ganina, if natay IT park sa Iligan City, this can also attract a lot of investors nga ma-open sa Iligan City. Nice. If these things are being achieved, this can help our young generations, katungway mga trabaho, dali makakitag trabaho because naman tay taas nga demand for employment. Ang Iligan City, taas tag supply of manpower kaso manghawa kay wala may opportunity diri gamay ra yun kayo. So taas tag supply, taas po tag demand, and this can help us achieve our vision nga one of these days ang Iligan City will become again an industrialized city of the South. Nice. Kuya Val. Addition lang siguro gamay. And information for everybody. Katong mga first-time job seekers, fresh graduates, actually libre dapat inyong NBI clearance. Oy! So, okay, appeal ba na siya? Appeal mo na siya sa mga requirement kumukuha kag trabaho. So, just an additional information. Mo sa office. If it's your first time to get... Di ba yung first time na hit mo sa first time? Pero sakto sila tanan. Actually, existing ang program sa LGU ng job fair. Kaya usahay ma-invite gani ang among office sa una. Ako ning personal nga opinion listeners and viewers. Nothing against. This is nothing against anybody. Actually, muni siya ang importante nga from the congressman up to the councilors. Dapat magkahiusa kita. Amen. Okay, if we want to ma-restore na to ang industrialized city of the South or ipataas na to ang demand sa trabaho, dili na to na siya ma-achieve if magsigita og pakigbangi. Kami, no? Okay kayo, no? Na-bless cake ko kay
Sukad ganiya hantod karon ang ako rig yung madunggan agree sakto agree yes sakto kanang Amazing. lami kay paminawon unta. I hope this would become sumbanan sa tanang mga aspirants. Tanaw nato niya to mga amiga diri nga support each other. Let's support each other for the city. So amen jud kay ko ana. And then another question from Jade Lumansok, no. I believe importante sad kay niyang pangutana, what specific policies or funding initiatives do you plan to implement to support academically sa mga inclined students and scientists in pursuing research, innovation, and international competitions? How will you ensure long-term investment in scientific excellence and talent development? Yes, daghantag mga maayong mga maayong banggiitang tao diri sa mga estudyante. And how do you answer these questions sa ilaha? Kisa may muna ninyo. Sir King. You have to be realistic though. You cannot do it alone lang sa LGU. It has to be national support, international NGOs, etc. No? Yes. You have to be realistic. Yes, kaya man I know there are so many innovative Iliganos. But then again, you need lobbying for that. Kayo no. Dili man na nga diretso. Kailangan Dili diretso. Yes, dako kay good point Sir King. Anything to add? Sir Val? Wala, agree na ko. Ma'am Nicole, with regards to innovation and all? Actually, sir, I agree to Sir King. Kinahanglan gid siya partnership sa itong mga Maski national, no? Yes. Okay, Yes, sir. Kay dili kaya alone sa funding sa local government. Even billions of money ang ga-exist sa ato ang local government unit. Sir, honestly speaking, daghan ta gikaatubang nga mga problema nga dapat hatagag pansin. Dili lang kay kani nga specific nga problem, dili lang kay kani specific nga program, but other than that, kaning naadyo siya dapat matuunan og pansin. So regarding anang mga scholarship atong hatagag pagtagad ng mga atong mga batanon nga nay mga skills no nagkuan sila mga skills napud tay right avenue ana makig-partner ta sir. That's the one of the best thing to do. Para dili pud ma-exhaust ang ato ang funding of the sakto local gito si Sir government. King no nga. Yes, naaman ana pero we have to be realistic also yeah. no kay dili man nga plano lang tataman ani no kailangan gyud ni kanang total partnership. I mean, so napoy nang utana ri, how about daw sa mga indigent people? What's your program? Sa man What do you mean, indigent? indigent? Pwede pero naasa. Di kay ko clear no kung sa man ni mga siguro ang ilang pasabot ani sa mga less fortunate siguro gyud nga mga below sa kuan means of living nila. So unsa day mga platform nato nga to give them support? Sir Leo. Kani mahulog magini siya sa livelihood programs no which is existing na karon sa LGU. I think ang need na gidila is for nga kani mga livelihood maabot sa ilang mga kamot. No, this is something papod nga dili kay ko sabi kaning nga question no. But I think that will already be the basic foundation nga ipaabot silang kamot ato mga existing nga livelihood program sa LGU. Okay. Basic services. Basic services. yeah. So livelihood, agree mo tanan na sa livelihood nga ato gyud nang ipak. Ma'am Nicole, napakay-mad? Okay na ko ato sa Yes. Kinapoy isa ka pangutana diri ba? Posible sa bakaha nga malibre ang issuance of barangay clearance, sedula and related matters sa pagpang-apply trabaho. Naa din na ibayad no? Kailangan jud na ibayad. Yes. Nagit siya bayad actually. Kung mo man income sa barangay. Pero kuha na lang, let's take it into a positive light kuya kung ako ibang sige, kamo na mag subjective nga opinion ani. Na siya bayad because so that ikaw pod maka-take kag sense of ownership as an Iliganon. Okay. Sa barangay ka level, sa imong sedula, sa kanang at least na kay sense of ownership nga. Pero kibali pa Iliganon ka tungod sa imong identity na kay sedula, imong gibayaran. para sa siguro po na sa kuan no kana bitaw magkuan kag insurance, di ba na kay participatory fee? Na Murag participatory fee. How about you? Unsa inyong view ana with regards to kay somehow ang mga tao ganan di naglibre. Is it possible or are there other nga mga cities sa Philippines nga naglibre bag mga inani or unsa ba? Naa ba? for me sir ha sa kung Or na gyud ni bayad sa tibok kalibutan kabuk Pilipinas? Murag na agyud. Na ba no? Oh. Na siya bayad. Kay actually bitaw, kasabot ko siyang pangutana kay ngano, mao daw dili daw makadiretso panrabaho kay daghang kay requirements no. Nga unsa man na ninyo pagtubag tud? Kamoy tubag bi. Kamo pinanagan.
So, siguro sir, no, kani ang requirements is part sa itong pagkugi, pagsulod og trabaho. Normal, like, And aside, sir, is itong mga barangay sidula, clearance, is that income ang guna sa itong barangay, sir. Which is mag-serve po na og sweldo sa barangay ba? staff. Di po sila ka-function, no? Yes. So, sa madaling sabi, nagyod na. Naagid. Sir King, anything to add? Well said. Ikaw, sir. Di ba? Trust lang ta sa process, no? Nagihatag sa gobyerno. At least no mga realistic nilang question ba nga makaadungog yun sila nga gustuhon man nato nga mo ilibre pero part man good na para ma-responsable pud mo kung willing ba gyud daw mo. Total di man pud siguro na maka kanang sakit gyud kay no. Mga minimalist naman siguro pud na nga mga fees para pud nga makuan. Kani pud is possible ba nga kaha nga mahatagan ang mga batan-on sa Iligan nga makabalo og basic operate drive sa mga heavy equipment na libre? Nada sa TESDA na to? TESDA. Nga libre? Yes, sir. Yes, libre. Naadi ay ha. So, adto mo TESDA para especially gamit kaayo ni nga skill in case mo apply sila construction. So, sa nangutana nga si Tiborcio, yes, natay existing nga education para ng mga heavy equipment mag-drive. Ang kailangan lang gyud ninyo kugi og mo apply. Kay na ako nabantayan ba? Daghan sila yung mga pangutana nga abi nila wala ga exist pero na di ay sama sa kulang lang gyud din pagpahibalo no. Ako kaayo ni og kay muan nato ron nga isip kamo nga mga future leaders ato ang syudad nga magpahibalo nila nga exist ni og naa pa moy idugang puhon para sa kaayuhan sa tanan. And siguro dali ara kay sa oras. Sa kuya paundang na mo kay hapit na tayo. Anyways kanang gustuhon man namo nga mo kun wa gyud mi kabalay nga magduha na mi ka oras. Actually ani ang kanig nga show 1 hour round ta ani mo galing 1 hour talk. 2 hours na lang gyud namo para sa inyo ha but to God be the glory nagmalampuson gyud ang ato ang Thank you so much. Praise God. And grabe no nakita gyud sa katawhan sa Iligan nga pwede di ay nga mag-meeting sa usa ka lamisa nga malinawon nga nairespeto o gugma ang lain-lain nga kolor nga mga future leaders dito, especially mga kabatan-unan. Amen. And also for kana bitong closing statement, what is your vision for Iligan City? Kinsay ganahan mo una? Unsa ba? Sir King. Ako na kaya. Ikaw na. Yung magpasa-pasa. Ikaw, yes. Vision lang yun, no? We, under Mayor Freddy Xiao, Vice Mayor Dodong Alemania Carono, with Justice Oscar Badelias, and the whole AIP lineup. Nasugda na namo ang tulo ka tuig, no? Naani platform, the 15 Iligan Development Goals, apil na ang socio-economic development ani. Mura gyud among gusto nga, gamay ra kayo ang 3 years. Please give us more time kay makita ninyo nga mas dako pagyud ang development after ani, no? You can already see gikan sa patubig, basura, we are trying wholeheartedly to do something better, and you will see soon that naagay progress. Very well said, Sir King. Sir Leo, how about you? Our vision for Iligan City is for Iligan City to become a globally competitive city. We wanted to see our young generations nga magpabilin sa Iligan City. Once they graduate, kinanglan na sila trabaho gahulat nila. We also envision kung globally competitive, mo-follow na tanan, peace and order, no? Investments, employment, no? Healthcare system. So kana klase nga level, hopefully we can achieve that in a span of 30 years. So that's the vision. That's the vision. Leo Ricarte. Cargador movement. Yeah, basta diskarte, Ricarte. Sir Val. Ang among vision for Iligan City with our congressman sa Abante Iligan, General Buboy Mijares, and also our Vice Mayor, Monsignor Jemar Veracruz, and the whole slate for Abante Iligan is that ang ato ang panggobyerno is a people-centered government. Yeah. And also consultative type nga panggobyerno. Ang but pasabot kaniana is kita tanan mo take part, dili lang ang mga kita as kami as isip inyong puhon officials, pero kitang tanan isip Iliganon magkahiusan nata to take part in solving the problems of the city. Dili na nato kailangan pa i-blame who or what or point fingers, but kita tanan as a whole sa katibukan sa syudad, Kristyano, Musliman, kita tanan atong timduman, mahigaunon man, puro rata Iliganon. Yes. So the dream and the vision of our congressman is si General Buboy Mijares is to really unite the city as one. Kita tanan in a very holistic approach, in a very consultative way, we could solve the problems of the city. Wow!
Praise God, yun kayo, Kuya Val. And the last, no, but not, nakakabalo na yun mo nga nag-represent sa youth and the women, Ma'am Nicole. The vision of Councilor Nicole Kapangpangan. My vision, sir, in our city, together with my party, the United Iligan parties, that the Iligan will be united. Sama sa imong kay ganiya, sir, na yung mga comment nga impossible nga magka-united or naami diri karon tanan. But here we are. Yes! Yes, It thank is. you, Lord. Thank Sir, you, Lord. if we are united, we can achieve more, Yes. give more, and be more. Mag-uban ta sa bagong Iligan. Yes, no, nadungog nato ni karon ang ato ang mga upat ka mga higala. Isip po sa kailiganon, Yes. nag-ambak-ambak akong kasing-kasing sa kalipay ba. Thank you so much Pwede di Kuya, ay. for your Pwede initiative. kaayo, makita nila and then nag-invite ta sa ato ang mga lideratos pohon. Actually, ugma, no? Ugma. Tomorrow is a momentous event, no? Yes. Nagsugod ta sa mga councilors, the black, the white, the red, and the blues. Ugma pohon ato ang mga mayors. They will sit in the same table nga magstorya sila para sa Confirm na ba sila? Yeah, nag-confirm na sila. Nag-confirm. Tanan, maayo. So mag-ambot lang, no? Mag-ampo ta. Yes. Nga maayo ang ato ang then and I believe nga tungod aning inyo ha, di ba nang crucial kaayo ni karon atong panagtipo kay diri nag-dictate ang tone ba nga pwede di ay. Pwede. Pwede gyud kaayo. And then no, in behalf of my team sa 1 Hour Talk, no, mapasalamaton kaayo mi Sir King sa imong time, Ma'am Nicole, Sir Val, Thank you, Sir Koy. Leo, You're salamat welcome. gyud You're kaayo. welcome. Salamat. Sana ako pang naingon ka ganina, the main advocacy is really number one is to information drive lang na mahatag nato sa ilaha nga. Di ba ang ako ang kanang bitong slogan gyud sa podcast is kanang to share and inspire people from your story, sir. Ma'am, dabi gyud kaayo nga kalipay nga usa ka nang andoy nga batan-on pwede di ay nga mahimong Pwede. Yes. magmalambuon. And with your kanang inyo habitong pagpaningkamot, nakaya ninyo ang inyong mga and I believe with all my heart nga kamo mahimong better leaders, no? Kung ako nan partisan ko, kung maka-endorse na ko, di man gud kay nan partisan lagi panindigan man tani, but I'm praying for you. Yes. I'm praying for you. I'm rooting for you nga to be kanang God will guide you sa inyong kuan. I believe nga ang Ginoo gyud maghatag ninyo og wisdom sa inyong Amen. pagpangalagad sa Amen. atong katawhan. No, sa ako pang na-mention ka ganina, tonight, amo ang yung gitangtang, as government official, there are two sides, being a politician and being a public servant. But, kasok na po ko, okay, paundangon ako. So, karon gagabi una, nakita nato ang ilahang mga kaniadto, ang ilahang mga credentials, ang ilahang mga plano o plataporma para sa kayuhan sa Iligan. Ug we prove them wrong na di sila pwede magkaisa. Pwede kaayo. Pwede. Just give them a chance. No nga atagi lang pa istoryahan sila sa ilang mga gusto nga kaayuhan sa adak bayan sa Iligan. So thank you Lord kaayo gyud nga nagkatipok sila o dili nami maglangay kay gipangita nami sa among mga pamilya. To God be all the glory and to God. para gyud ni sa Iligan and see you tomorrow. God bless you.